Pahintulutan mo akong sumayaw kasama ang anak mo at papalakarin ko siyang muli, sabi ng batang hamog. Tinitigan ni Mang Carlo Santos ang kawalan habang hawak ang payong na nagpoprotekta sa wheelchair ng kanyang anak. Ang mahinang ulan ng Hunyo ay bumubuhos sa Luneta Park, ngunit hindi niya ramdam ang ginaw. 2 taon na siyang nabubuhay sa kawalan, simula nang hindi na makalakad si Althea. Ito ay nang maramdaman niya ang isang presensiya sa kanyang tabi. Isang batang nakayapak na may mansang kape na kamiseta at tagpi-tagping pantalon ang nakatayo malapit sa kanila, nakatitig ng direkta sa kanyang anak. "Sir, hayaan ninyo akong sumayaw kasama ang anak ninyo." Gulong-gulo ang mukha ni Mang Carlo. Ang bata ay hindi dapat hihigit sa 2 taong gulang. Marumi ang mga paa nito sa lupa, magulo at maitim ang buhok na nakatakip sa mga mata. Mayroon itong aura ng isang taong nakatira sa kalye, napakapayat, at ang balat ay tanda ng init ng araw. Ano ang tanging nasabi ni Mang Carlo? "Pahintulutan mo akong sumayaw kasama siya. Papalakarin ko siyang muli." Inulit ng bata na may pananalig na hindi bumagay sa kanyang hitsura. Naramdaman ni Mang Carlo ang galit na bumubulwak sa kanya. Sino ang akala nitong batang ito? Gumastos na siya ng malaking kayamanan sa mga gamutan, kumonsulta sa pinakamahuhusay na doktor sa bansa, dinala si Althea sa mga espesyalistang klinika, at ngayon ay may isang pulubi na lumitaw mula sa wala na. Nagsasabing kaya niyang pagalingin ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagsasayaw. "Umalis ka rito bago ko tawagan ang guwardiya," sabi ni Mang Carlo, pinapanatili ang kanyang boses na mababa upang hindi matakot si Althea. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon sa dalagita na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ay nagpakita ng anumang reaksyon. Nakatingin si Althea sa bata na may halos nakalimutang kuryosidad na parang may nagising sa kanya. Ang pangalan niya ay Althea, tama tanong ng bata na tuluyang binaliwala ang banta ng ama. "Paano mo nalaman ang pangalan niya?" Lumapit si Mang Carlo, protektibo. "Alam ng lahat sa parke. Dumarating kayo rito tuwing Sabado ng umaga. Nagsusuot siya ng blusang rosas o dilaw, hindi kailanman iba ang kulay. At nagdadala ka ng pandesal na ibinabahagi mo sa mga kalapati." Nanlamig si Mang Carlo. Totoo iyon, hindi niya napansin, ngunit mayroon nga silang routine. Tuwing Sabado, pagkatapos ng mga sesyon sa physiotherapist na walang naidudulot, dinadala niya si Althea sa parke. Ito lamang ang pagkakataon na wala siya sa bahay, napapalibutan ng mga nurse at doktor. Hindi nito binabago ang anumang bagay, hindi ka makakalapit sa kanya. Hinawakan ni Mang Carlo ang wheelchair, handang umalis doon. Pamahina ang boses ni Althea, halos bulong. Hindi siya masyadong nagsasalita nitong mga nakaraang araw. Gulat na tumingin si Mang Carlo sa kanya. Nakatingin si Althea sa bata na may ekspresyon na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. "Ito ay interes, ito ay buhay. Hayaan mo siyang manatili," pakiusap niya. "Althea, estranghero siya." "Hindi ako estranghero," depensa ng bata. "Ang pangalan ko ay Miguel. Nakatira ako doon." Itinuro niya ng malabo sa isa sa mga sulok ng parke kung saan may ilang upuan. "At alam ko kung paano siya papalakarin muli." "Hoy bata, nawawalan na ng pasensya." Si Mang Carlo, "Ang anak ko ay dumaan sa 12 ng doktor. Ginawa nila ang lahat ng posibleng pagsusuri. Walang pinsala sa gulugod, walang pinsala sa neurological. Ang problema ay komplikado." "Alam ko," sabi ni Miguel ng simple. "Kaya hindi ninyo ito malulutas dahil hindi ito problema na malulutas sa gamot o operasyon." Naramdaman ni Mang Carlo ang pagkirot sa kanyang dibdib. Tama ang bata, ngunit paano niya nalaman? Paano maiintindihan ng isang batang kalye ang isang bagay na inabot ng mga espesyalista ng buwan upang aminin? Hindi naglakad si Althea dahil sa isang malalim na bahagi ng kanyang isip ay nagpasya siyang hindi na niya gustong maglakad. "Paano mo nalaman iyon?" tanong ni Mang Carlo na bahagyang bumababa ang pagbabantay. "Dahil nakita ko na ito dati," sagot ni Miguel. Ang kanyang maitim na mata ay nakatingin kay Mang Carlo. "Ganoon din ang kapatid ko. Pagkatapos umalis ng nanay namin, huminto rin siya sa paglakad. Sinabi rin ng mga doktor ang parehong bagay na wala siyang anumang masama sa kanyang katawan." "At ano ang nangyari sa kanya?" Narinig ni Mang Carlo ang sarili niyang tanong, bagaman alam niyang hindi siya dapat makikipag-usap ng ganito. Ibinaba ni Miguel ang tingin sa unang pagkakataon, nakatingin sa basang lupa. Naglakad siyang muli, ngunit inabot ito ng panahon at bumalik lamang nang matuklasan ko ang tamang paraan. "At ano ang tamang paraan?" tanong ni Althea, bahagyang mas mataas na ang boses ngayon. "Sayaw," sabi ni Miguel, nakatingin muli sa kanya. "Ngunit hindi anumang sayaw, kailangan ay ang tamang sayaw ang may kahulugan para sa iyo." Bumuntong hininga ng mahaba si Mang Carlo.
Ito ay katawa-tawa ngunit kasabay nito ay mayroong isang bagay sa paraan ng bata, isang sinseridad na imposibleng baliwalain. At higit sa lahat tumutugon si Althea. Interesado siya. Tingnan mo, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, simula ni Mang Carlo. Wala akong gusto, sir, putol ni Miguel. Gusto ko lang tumulong. Nakikita ko kayo rito tuwing Sabado at nakikita ko na nagdurusa kayo, na nagdurusa siya at alam kong makakatulong ako. Nagpakatigil si Mang Carlo ng matagal. Huminto na ang ulan ngunit nanatiling kulay abo ang langit. Tumingin siya kay Althea, naghahanap ng anumang senyales kung ano ang gagawin. Ang kanyang anak ay nakatingin kay Miguel na may kislap sa mga mata na hindi niya nakita mula pa bago ang aksidente. Pahayaan mo siyang subukan, sabi ni Althea, at sa pagkakataong ito ay matatag ang kanyang boses. Althea, hindi ko alam kung magandang ideya iyan. Ano pa ang maaaring maging masama, tanong niya. At naramdaman ni Mang Carlo ang mga salitang iyon na parang suntok sa tiyan. Ano pa ang maaaring maging masama? Nasubukan na nila ang lahat, conventional physiotherapy, hydrogymnastics, maging ang mga alternatibong paggamot na hindi niya pinaniniwalaan, ngunit binayaran niya pa rin sa pag-asang may himala at walang gumana. Si Althea ay nananatiling nakakulong sa upuan na iyon, hindi dahil sa pisikal na limitasyon, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim at nakakatakot. Sige, narinig ni Mang Carlo ang kanyang sarili na sinasabi na gulat sa sarili niya. Ngunit hindi rito at hindi ngayon. Kung talagang gusto mong subukan ito, sa bahay ko ito mangyayari, kung saan ko ito mababantayan. Sige, agarang sumang-ayon si Miguel. Kailan? Lunes 3 ng hapon. Alam mo ba kung saan ako nakatira? Oo, syempre. Ang malaking bahay na may itim na gate sa Ayala Avenue. Dumaan na ako doon ng ilang beses. Naramdaman ni Mang Carlo ang kaba. Paano nalaman ng batang iyon ang lahat tungkol sa kanila? Ngunit nagpasya siyang huwag nang magtanong. Pinagsisisihan na niya ang desisyon, ngunit nang tingnan niya ang mukha ni Althea, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Ito ay pag-asa. Kung gayon sa Lunes, kumpirma ni Mang Carlo, ngunit huwag kang mahuli at dumating kang malinis. Tumango si Miguel at walang sabi-sabi ay tumakbo papalabas sa parke. Ang kanyang mga nakayapak na paa ay nagiiwan ng basang bakas sa lupa. Naniniwala ka ba sa kanya? Patanong ni Althea habang nagsisimula ng itulak ni Mang Carlo ang kanyang upuan pabalik sa kotse. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan, anak, sagot niya ng tapat. Ngunit kung may pagkakataon kahit maliit na makalakad ka muli, susubukan ko. Nananatiling tahimik si Althea sa buong natitirang biyahe. Nakita ni Mang Carlo ang kanyang refleksyon sa bintana ng kotse at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay ngumingiti siya. Kinagabihan hindi nakatulog si Mang Carlo. Nanatili siya sa sala, umiinom ng kape at nag-iisip sa kabaliwan na kanyang tinanggap. Paano niya ipapaliwanag kay Manang Pining ang tagapamahala? Paano niya ito ipapaliwanag sa mga doktor? At higit sa lahat, ano ang gagawin niya kung hindi ito gumana? At mas madidismaya si Althea. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Dr. Reyes, ang psychologist na nag-aalaga kay Althea sa loob ng mahigit 1 taon. Mang Carlo, 2:00 na ng madaling araw. Antok ang boses nito. Patawad sa paggising sa iyo, Dr. Reyes, ngunit kailangan kong pag-usapan ang isang bagay na nangyari ngayon. Kinuwento niya ang tungkol sa pagkikita sa parke, tungkol kay Miguel at sa kakaibang proposal nito. Inaasahan niyang sesermonan siya ni Dr. Reyes. Sasabihin na mapanganib ito na siya ay iresponsable, ngunit ang sagot nito ay ikinagulat niya. Alam mo ba, Mang Carlo, maaaring ito mismo ang kailangan ni Althea. Paano iyan? Sa tingin mo ba ay may isang batang kalye na magtatagumpay kung saan nabigo kayo at ang lahat ng iba pang profesional? Hindi tungkol sa pagtatagumpay niya kundi tungkol sa pagnanais ni Althea na subukan. Si Althea ay hindi nagpakita ng interes sa anumang bagay sa loob ng ilang buwan. Kung nagising ng batang iyon ang isang bagay sa kanya, iyan ay isang pag-unlad na. At paano kung hindi ito gumana? At paano kung gumana, ganti ni Dr. Reyes? Tingnan mo, hindi ko sinasabi na gumawa ka ng hindi makatotohanang mga inaasahan, ngunit batay sa sinabi mo sa akin, hiniling ni Althea na subukan. Napakalaking bagay iyan, Mang Carlo. Gumagawa siya ng desisyon, nagpapahayag ng isang hangarin. Iyan ang matagal ko nang sinubukan na gawin sa loob ng ilang buwan. Ibinaba ni Mang Carlo ang telepono, pakiramdam ay bahagyang bumuti ngunit kinakabahan pa rin. Umakyat siya sa hagdan patungo sa silid ni Althea at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Tulog ito at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay tila payapa. Kinabukasan, Linggo, magulo ang bahay.
Si Manang Pining, ang tagapamahala na nagtatrabaho sa pamilya sa loob ng 15 taon, ay halos atakihin nang ipaliwanag ni Mang Carlo na may batang kalye na bibisita kay Althea. Mang Carlo, sa lahat ng respeto, nabaliw ka na sabi nito na ang mga kamay ay nakahawak sa bewang, ang mukha ay nagpapakita ng lahat ng posibleng pagtanggi. Alam kong ganoon ang itsura Manang Pining, ngunit gusto ito ni Althea. Ang bata ay hindi alam ang gusto niya. Siya ay 11 taong gulang at dumaranas ng isang kakilakilabot na trauma. Ikaw ang matanda rito. Alam ko, kaya't ako ay naroroon sa lahat ng oras at ikaw din kung gusto mo. Bumuntong hininga si Manang Pining, ngunit kilala ni Mang Carlo ang babaeng iyon. Siya ay protektibo kay Althea na parang pangalawang ina. Simula nang umalis si Alessandra, ang ina ni Althea, mas naging mahalaga ang papel ni Manang Pining sa buhay ng bata. Sige, ngunit sa pinakamaliit na senyales ng panganib, ako mismo ang magtataboy sa batang iyan, babala nito. Noong Lunes, kinansela ni Mang Carlo ang lahat ng kanyang mga pulong. Siya ay kasosyo sa isang financial consultancy firm, isang negosyo na itinayo niya mula sa wala, at ngayon ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ng isang pribilehiyong buhay. Ngunit simula ng aksidente ay lalo niyang ipinasa ang mga responsibilidad, naglaan ng mas kaunting oras sa opisina at mas maraming oras sa paghahanap ng solusyon para kay Althea. Dumating ang alas 3 ng hapon at lumipas 3:15, 3:30 at nagsisimula ng isipin ni Mang Carlo na hindi darating si Miguel, na ang lahat ay isang malaking pagkakamali nang tumunog ang doorbell. Pinuntahan ni Manang Pining ang pinto at bumalik na may mas matinding pagtanggi. May bata rito, ngunit Doc, napakadumi pa rin. Lumapit si Mang Carlo sa pinto. Naroon si Miguel, ngunit sinubukan ng bata na ayusin ang sarili. Basang-basa ang kanyang buhok na parang isinausaw niya ang kanyang ulo sa isang fountain sa parke upang linisin ito. Ang kamiseta ay mantsahan pa rin, ngunit tila mas malinis kaysa noong Sabado. Nakayapak pa rin siya. Kumusta, sabi ni Miguel ng simple. Pumasok ka. Nagbigay puwang si Mang Carlo. Pumasok si Miguel sa bahay na may nag-aatubiling mga hakbang. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang lahat. Malinaw na hindi pa siya nakarating sa ganoong lugar. Ang bahay ni Mang Carlo ay maluwag na may matataas na kisame, madilim na kasangkapan sa kahoy at mga ilawan ng kristal. Lahat ay napakalayo sa mundo kung saan nakatira ang batang iyon. Nasa sala si Althea, itinuro ni Mang Carlo ang daan. Natagpuan nila ang bata sa eksaktong lugar kung saan siya iniwan ni Mang Carlo, malapit sa bintana na nakaharap sa hardin. Nagsusuot siya ng light pink na blusa at pantalong maong. Nakatali ang kanyang blonde na buhok sa isang ponytail. Kumusta, Miguel, sabi ni Althea nang makita siya. Kumusta, Althea, sagot niya. At napansin ni Mang Carlo na nawala ang lahat ng pag-aatubili ng bata. Doon sa harap niya, tila tiyak si Miguel. Kung gayon, nagsimula si Miguel na lumapit. Sumayaw ka ba dati? Nag-alinlangan si Althea, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa manggas ng blusa. Nagbabalay siya mula pa noong 5 taong gulang. Magaling ka ba? Naniniwala ang nanay ko na oo. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Naramdaman ni Mang Carlo ang paninikip sa kanyang dibdib. Gustong-gusto ni Alessandra na panoorin si Althea na sumayaw. Hindi siya kailanman lumiliban sa isang pagtatanghal, palagi siyang nasa unang hilera nagre-record ng lahat. At ito ay nang bumalik sila mula sa isa sa mga pagtatanghal na iyon nang maganap ang aksidente. At sa tingin mo ba ay magaling ka, tanong ni Miguel? Gustong-gusto ko. Mas mahalaga iyan kaysa sa pagiging magaling. Hindi mas mahalaga, sumang-ayon si Miguel. Mas mahalaga. Umupo siya sa sahig sa harap ng upuan ni Althea na nakakrus ang mga binti. Si Manang Pining na nakamasid mula sa pinto ay nagpahiwatig ng pagtutol dahil madudumihan ng bata ang alpombra, ngunit pinigilan siya ni Mang Carlo sa isang senyas. Maaari ba kitang kwentuhan ng isang bagay, tanong ni Miguel? Oo naman. Ang kapatid kong si Sofia ay 7 taong gulang nang huminto siya sa paglakad. Sinabi ng mga doktor na wala siyang anumang masama tulad mo, ngunit hindi lang niya maigalaw ang kanyang mga binti. At bakit siya huminto, tanong ni Althea na bahagyang sumusulong. Dahil sa nanay namin, umalis siya. Isang araw naroon siya. Kinabukasan ay nawala siya. Hindi nag-iwan ng sulat, walang sinabi, umalis lang siya. Saan, hindi namin alam. Hinahanap siya ng tatay ko, ngunit hindi niya kailanman natagpuan. At si Sofia, napakaliit niya, hindi niya naiintindihan. Hinihintay niya ang nanay namin na bumalik araw-araw, at nang makita niyang hindi na siya babalik, huminto siya sa paglakad. Naramdaman ni Mang Carlo na may gumalaw sa loob niya. Ang kwentong iyon ay iba, ngunit ang trauma ay magkatulad. Hindi pinili ni Alessandra na umalis.
Nasa kotse siya kasama si Althea pabalik mula sa pagtatanghal ng balet. Isang truck ang nawalan ng kontrol sa ilalim ng ulan. Hindi kinaya ni Alessandra ang mga sugat. Nakaligtas si Althea ng walang malubhang pisikal na sugat, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nasira sa araw na iyon. Mahal na tagapakinig, kung nasisiyahan ka sa kwento, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon ipagpatuloy. Paano mo siya natulungan, tanong ni Althea na halos pabulong ang boses. Napagtanto ko na ayaw niyang maglakad dahil ang paglakad ay nangangahulugang pagpapatuloy at ayaw niyang magpatuloy ng walang nanay. Kaya't sinimulan ko siyang turuan sumayaw, ngunit sumayaw nang nakaupo sumayaw sa paraang hindi niya kailangan ang mga binti at gumana iyon. Sa simula ay hindi. Hindi nga siya gustong sumubok, ngunit iginiit ko araw-araw ay nagpapatugtog ako ng musika at sumasayaw sa harap niya gamit lamang ang mga braso, mga kamay, ang ulo, at unti-unti ay sinimulan niya akong gayahin. At pagkatapos ay naglakad siyang muli. Tumahimik sandali si Miguel na nawalan ng tingin. Bumalik siya, ngunit hindi ito mabilis. At hindi dahil gumawa ako ng mahika, kundi dahil nakahanap siya ng paraan upang kumilos na hindi gaanong masakit. At nang bumalik ang paggalaw sa mga braso, sa mga balikat, sa leeg sumunod ang mga binti, dahil ang buong katawan ay konektado. Hindi natin pinaghihiwalay ang isang sakit sa isa pa. Nakasandal si Mang Carlo, sa dingding pinapanood ang lahat. May isang bagay sa batang iyon na sabay na bata at hindi ka panipaniwalang matanda na parang itinuro sa kanya ng buhay sa kalye ang mga bagay na hindi matututunan sa anumang paaralan. Gusto mo bang subukan, tanong ni Miguel kay Althea. Hindi ko alam, aminin niya. Paano kung hindi gumana? Paano kung gumana? Ganti niya inulit ang mga salita ni Dr. Reyes. Tumingin si Althea sa kanyang ama, naghahanap ng pag-apruba. Tumango si Mang Carlo, sinusubukang itago ang takot na nararamdaman niya. Sige, sabi niya. Sa wakas susubukan natin. Ngumiti si Miguel at iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Mang Carlo ang batang iyon na tunay na ngumiti. May tunay na kagalakan doon at gayon din ang kaluwagan na parang mayroon siyang kailangang patunayan, hindi lamang sa kanila kundi sa kanyang sarili. Ngunit kakailanganin ko ng musika, sabi ni Miguel. Mayroon ba kayong radyo? Mayroon kaming telebisyon, sound system, kahit ano ang kailangan mo, inalok ni Mang Carlo. Hindi kailangan ay radyo, isang maliit na dala-dala kung saan-saan. Nakita ni Mang Carlo itong kakaiba, ngunit hindi siya nagtanong. Hiniling niya kay Manang Pining na maghanap sa bodega at pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik ito na may dalang lumang radyo na gumagamit ng baterya. Perpekto, sabi ni Miguel na maingat na kinuha ang aparato. Bukas ako magsisimula. Ngayon ay gusto ko lang kayong mas makilala. Alamin kung ano ang gusto mo, Althea. Nag-usap sila ng isa pang oras. Nagtanong si Miguel tungkol sa lahat. Ano ang mga paboritong kulay ni Althea? Anong uri ng musika ang gusto niya? Anong mga pagkain ang pinakagusto niya? Sinusulat niya ang lahat sa kanyang isip, binibigyang pansin ang bawat detalye na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nang umalis si Miguel, may kakaibang ekspresyon si Althea. Hindi eksaktong matukoy ni Mang Carlo kung ano iyon, ngunit tila mas magaan siya na parang ang kaunting bigat na dinadala niya ay naibahagi sa ibang tao. Ano ang masasabi mo, anak, tanong ni Mang Carlo pagkatapos umalis ang bata. Naniniwala ako sa kanya pa. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya na hindi tungkol sa paglakad, kundi tungkol sa pagnanais na maglakad. Niyakap ni Mang Carlo ang kanyang anak, pakiramdam ay nasusunog ang mga luha sa kanyang mga mata. Tama siya. Sa loob ng maraming buwan, nakatuon siya sa pisikal na problema sa mga gamutan at therapy, ngunit nakalimutan niya ang pinakamahalagang bagay. Hindi kailangan ni Althea ng sinuman upang pagalingin ang kanyang mga binti, kailangan niya ng sinuman upang pagalingin ang kanyang puso. Kinagabihan, gumawa ng desisyon si Mang Carlo. Kumuha siya ng isang pribadong investigador, hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Miguel, kundi dahil kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa batang iyon, kung saan siya nanggaling, kung bakit siya nag-iisa sa kalye, at pangunahin kung may anumang tunay na panganib sa sitwasyong iyon. Dumating ang ulat pagkalipas ng 3 araw. Jose Luis ang pangalan ng bata, ngunit ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Miguel mula pa noong bata pa, 12 taong gulang, ulila mula pa noong Nuema. Ang ina ay nawala nang siya ay 5 taong gulang, eksaktong tulad ng sinabi niya. Sinubukan ng ama na palakihin silang magkapatid ng mag-isa, ngunit mahirap ang buhay. Ang ama ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa gabi at sa araw, ay sinusubukan na gumawa ng mga pansamantalang trabaho, ngunit hindi kailanman sapat ang pera. Ang kapatid na si Sofia ay talagang huminto sa paglakad sa loob ng ilang panahon.
Pinapatunayan ito ng mga medikal na record at si Miguel ay halos 1 taon na sinusubukang tulungan siya sa kanyang sariling paraan ng walang propesyonal na mapagkukunan. Naglakad si Sofia muli, ngunit pagkatapos ay may nangyaring trahedya. Nagkaroon ng malubhang problema sa kalusugan ng ama ni Miguel at hindi na kaya, dinala ang mga bata sa iba't ibang ampunan. Si Sofia ay inampon ng isang pamilya sa Cebu. Si Miguel dahil mas matanda at dumaan na sa 2 ampunan kung saan hindi siya nakapag-adjust ay napunta sa kalye. 3 beses binasa ni Mang Carlo ang ulat. Ang batang iyon ay dumaan sa mas maraming sakit sa loob ng 12 taon kaysa sa karamihan ng mga tao sa buong buhay nila at gayon pa man ay naroon pa rin siya nag-aalok ng tulong sa ibang taong nagdurusa. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Miguel na bisitahin ang bahay 3 beses sa isang linggo, Lunes, Miyerkules at Biyernes, palaging alas 3 ng hapon. Hindi siya kailanman nahuli, palagi siyang dumarating na may dalang lumang radyo sa ilalim ng kanyang braso. Ang mga unang sesyon ay kakaiba. Umupo lang si Miguel kay Althea at nag-usap tungkol sa musika. Tinanong niya kung anong mga kanta ang naaalala niyang sinayaw niya, kung alin ang nagpapaligaya sa kanya, kung alin ang nagpapaiyak sa kanya, at pagkatapos ay isinaayos niya ang radyo sa isang istasyon at pinatugtog iyon. Hindi tayo magsisimula sa mga hakbang paliwanag niya. Magsisimula tayo sa pakikinig. Kailangan ng katawan na maalala kung paano kumilos kasama ng musika bago ito tuluyang gumalaw. Pinanood ni Manang Pining ang lahat. Mula sa malayo nagdududa pa rin, ngunit hindi na gaanong masama ang loob. Kailangan niyang aminin na iba si Althea, mas palasalita, mas present. Bumalik pa nga ang kanyang gana sa pagkain. May kakaiba sa batang iyan, puna ni Manang Pining kay Mang Carlo isang araw. Hindi ko alam kung ano, ngunit mayroon siya. Naiintindihan niya ang kanyang sakit, sagot ni Mang Carlo, sa paraang hindi natin kayang gawin. Sa 2 linggo, may kakaibang dinala si Miguel. Ito ay isang lumang kaset na luma na ang takip. Ang kaset na ito ay sa kapatid ko, paliwanag niya. Pinakikinggan niya ito araw-araw nang natututo siyang kumilos muli. Mayroong isang kanta rito na palaging gumagana. Inilagay niya ang kaset sa radyo at pinindot ang play. Ang musikang nagsimula ay malambing, isang simple ngunit magandang melodiya ng piano. At pagkatapos ay sinimulan ni Miguel na gumalaw. Sumayaw siya na nakaupo sa sahig sa harap ni Althea. Ang kanyang mga braso ay gumalaw sa malalawak na bilog. Ang kanyang mga kamay ay gumuhit ng mga hugis sa hangin. Walang teknikal sa paggalaw na iyon. Walang formal na hakbang ng bale o ng anumang iba pang sayaw. Ito ay purong damdamin na naging galaw. Si Althea ay nakatingin tuliro. Ang kanyang mga kamay na palaging tahimik sa kanyang kandungan ay nagsimulang gumalaw ng bahagya sumusunod sa ritmo ng musika. Iyon, nagpalakas ng loob si Miguel nang hindi tumitigil sa pagsayaw. Huwag kang mag-isip, pakiramdam mo lang at hayaan ang katawan na tumugon. Mas gumalaw ang mga kamay ni Althea, pagkatapos ay ang mga braso. Ipikit niya ang kanyang mga mata at hayaan ang kanyang sarili na dalhin ng musika. At sa unang pagkakataon mula sa aksidente, sumasayaw siya, hindi gamit ang mga paa, hindi gamit ang mga binti, ngunit sumasayaw pa rin. Nakamasid si Mang Carlo mula sa pinto, nakatabi si Manang Pining. Naramdaman niya ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinunasan. Iyon ang simula ng isang bagay. Nararamdaman niya ito, ngunit hindi lahat ay madali. Nagbabala si Dr. Reyes, ang psychologist, na ang paglikha ng pag-asa ay maaaring mapanganib at hindi siya nagkamali. Ilang gabi pagkatapos ng mga sesyon, nakaramdam ng pagkadismaya si Althea. Gusto niya ng higit pa. Gusto niyang igalaw ang kanyang mga binti, hindi lamang ang mga braso. Bakit hindi ito gumagana? Umiyak siya isang gabi pagkatapos umalis si Miguel. Anak, ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng panahon. Sinubukan ni Mang Carlo na aliwin siya, ngunit sinabi niya na naglakad muli ang kanyang kapatid. Bakit hindi ako bumabalik? Walang sagot si Mang Carlo. Tinawagan niya si Dr. Reyes kinabukasan. Normal iyan, paliwanag niya. Si Althea ay nakikipag-ugnayan na napakagaling, ngunit kailangan niyang maunawaan na ang proseso ay iba para sa bawat tao. Gaano katagal inabot ang kapatid ni Miguel? Halos 1 taon ayon sa kanya. Kaya kailangan niya ng pasensya, at ikaw din. Sa sumunod na linggo, may nangyari na hindi inaasahan. Ang ina ni Mang Carlo, si Aling Maring, ay nagbigay ng sorpresang pagbisita. Nakatira siya sa Batangas at hindi bumibisita sa Maynila sa loob ng ilang buwan bago pa man ang aksidente. Iniiwasan ni Mang Carlo na sabihin sa kanya ang tungkol kay Miguel. Alam na ang kanyang ina ay magiging mas protektibo at nagdududa kaysa kay Manang Pining. Si Aling Maring ay 72 taong gulang.
Siya ay isang babae na may matibay na opinyon at tradisyonal na edukasyon. Nang makita niya si Miguel sa sala kasama si Althea, halos atakihin siya. "Carlo, anong nangyayari rito?" tanong niya dinala ang kanyang anak sa pasilyo. "Maaari ko bang ipaliwanag?" "Sige, ipaliwanag mo kung bakit may batang kalye sa sala ko kasama ang apo ko." Tinutulungan niya siya, ma. Tinutulungan niya siyang gumaling. Tinutulungan. Isang batang walang pinag-aralan, walang pagsasanay, walang anumang bagay ang tutulong kung saan nabigo ang 12 ng doktor. Naiintindihan niya ang kanyang pinagdadaanan. Naranasan niya ang isang bagay na katulad nito. Bumuntong hininga si Aling Maring, ang tunog na kilala ni Mang Carlo mula pa noong bata pa siya at nangangahulugang ganap na pagtanggi. "Nabaliw ka na, Carlo, tuluyan na. At hindi ko papayagan na ilagay mo sa panganib ang apo ko dahil sa isang kapritso." "Hindi ito kapritso, ma. Gumagaling si Althea. Gumagaling, nasa upuan pa rin siya. Hindi, ngunit buhay na siya muli. Interesado na siya sa isang bagay. Sinusubukan niya." Hindi nakumbinsi si Aling Maring. Ginugol niya ang natitirang hapon sa pagmamasid kay Miguel. Nang may pagdududa, nagtatanong ng mga matatalim na tanong, sinusubukang hulihin siya sa anumang kasinungalingan o pagkakasalungatan. Ngunit sinagot ni Miguel ang lahat ng tapat ng hindi natatakot. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong niya sa isang punto. "Ano ang makukuha mo sa pagtulong sa apo ko?" "Wala po," ginang sagot ni Miguel. "Gusto ko lang tumulong. Ang lahat ay may gusto. Pera, isang bahay. Ano ang inaasahan mong kapalit?" "Wala akong inaasahan. Naglakad muli ang kapatid ko dahil may isang taong naniwala na kaya niya. Gusto ko lang nabigyan si Althea ng parehong pagkakataon. At nasaan na ang kapatid mo ngayon? Bakit hindi ka kasama niya?" Ibinaba ni Miguel ang tingin at nakita ni Mang Carlo ang sakit na dumaan sa mukha ng bata. Inampon siya. Nakatira siya sa Cebu kasama ang isang mabuting pamilya. "Hindi na kami nagkikita. At ang mga magulang mo, ang tatay ko ay namatay 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung nasaan ang nanay ko." Nagpakatigil sandali si Aling Maring, pinoproseso ang impormasyong iyon. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi masyado. Gayunpaman, sabi niya sa wakas, hindi angkop. "Isang estranghero na bata mula sa kalye ang nagtatagal sa apo ko. Pag-uusapan ng mga tao, hayaan mo silang mag-usap," sabi ni Mang Carlo na sumali sa kanila. "Mahalaga sa akin ang anak ko, hindi ang opinyon ng iba." Tiningnan ni Aling Maring ang kanyang anak na may ekspresyon na kilala niya. Ito ay isang halo ng pagkadismaya at pag-aalala. Siya ay palaging mapagkontrol, palaging naniniwala na mas marami siyang alam at marahil ay oo sa maraming sitwasyon, ngunit hindi sa sitwasyong ito. "Kakausapin ko si Dr. Salvador Bantanya," binanggit ang pribadong doktor ng pamilya. "Hihingiin ko ang kanyang opinyon tungkol sa lahat ng kabaliwan na ito." Gawin mo, hindi natinag si Mang Carlo. Ngunit hindi nito mababago ang anumang bagay. Gusto ni Althea na magpatuloy at susuportahan ko siya. Umalis si Aling Maring kinagabihan nang hindi nagpapaalam na katumbas ng deklarasyon ng giyera sa kanyang wika. Alam ni Mang Carlo na magkakaproblema siya, ngunit hindi niya pinansin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nakikita niya ang tunay na pag-unlad sa kanyang anak. Hindi siya susuko dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang ina, ngunit hindi madaling sumuko si Aling Maring. Sa mga sumunod na araw, tinawagan niya si Mang Carlo. Nang ilang beses iginiit na humingi ng propesyonal na tulong na ang ginagawa niya ay iresponsable. Nagbanta pa nga siya na magdemanda dahil sa kapabayaan, bagaman alam ni Mang Carlo na puro salita lamang iyon. Ang pinakamasama ay nang tawagan niya si Dr. Reyes, ang psychologist, sinusubukang makakuha ng suporta para sa kanyang posisyon. Ngunit ginulat ni Dr. Reyes ang lahat. "Aling Maring, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala," sabi nito sa telepono habang nakikinig si Mang Carlo sa kabilang linya. "Ngunit kailangan kong ipaalam sa iyo na propesyonal ay nakakita ako ng malaking pagpapabuti kay Althea mula nang magsimula ang mga sesyong ito." "Pagpapabuti? Anong uri ng pagpapabuti?" "Si Althea ay mas nakikipag-ugnayan, mas nakikipag-usap, nagpapakita ng pagnanais na bumuti na isang fundamental na hakbang sa kanyang proseso ng paggaling. Ang ginagawa ng batang ito ay maaaring hindi kumbensiyonal, ngunit gumagana ito sa paraang hindi nagawa ng aking mga pamamaraan." Ibinitin ni Aling Maring ang telepono nang hindi sumasagot at nakahinga ng maluwag si Mang Carlo. Ang pagkakaroon ng suporta ng isang propesyonal ay napakahalaga. Nagpatuloy ang mga sesyon. Nagdala si Miguel ng isang maliit na kuwaderno at sinimulan na isulat ang gumagana at ang hindi. Siya ay metikuloso. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon, sinubukan niya ang iba't ibang uri ng musika, iba't ibang ritmo, iba't ibang galaw.
Ngayon ay susubukan natin ang isang bagong bagay, sabi niya, isang Miyerkules. Idaragdag natin ang paghinga. Ang paghinga, tanong ni Althea. Ang paghinga ay galaw. Kapag huminga ka ng malalim, gumagalaw ang buong katawan mo. Ang dibdib ay umaangat, ang mga balikat ay sumasama, maging ang tiyan ay nakikilahok. At kung magagawa nating ikonekta ang paghinga sa paggalaw ng mga braso, maiintindihan ng katawan na ang lahat ay magkakaugnay. Ginugol nila ang buong sesyon sa paghinga lamang at paggalaw ng mga braso, paglanghap at pagtaas, pagbuga at pagbaba. Tila simple, halos nakakatawa, ngunit napansin ni Mang Carlo na si Althea ay ganap na nakatuon. Walang pagkalito, puro pagtuon lamang. At pagkatapos ay nangyari. Sa pagtatapos ng sesyon, habang humihinga ng malalim si Althea at iginagalaw ang kanyang mga braso, gumalaw ang isa sa kanyang mga paa. Ito ay isang maliit na paggalaw, halos hindi ka pansin-pansin. Ang mga daliri lamang ang kumuyom, ngunit ito ay paggalaw. Unang nakita ito ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Ayaw niyang manakot, ipinagpatuloy lang niya ang ehersisyo, maingat na nagmamasid. Nangyari ulit. Ang mga daliri ng kanang paa ni Althea ay kumuyom, pagkatapos ay lumuwag. Sa pagkakataong ito ay napansin ni Althea, tumingin siya pababa. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Gumawa ako ng galaw, bulong niya. Gumawa ka ng galaw, kumpirma ni Miguel na may malaking ngiti sa mukha. Pasigaw ni Althea. Paiginalaw ko ang paa ko. Tumakbo si Mang Carlo papasok sa silid, sinundan ni Manang Pining. Umiiyak si Althea, ngunit mga luha iyon ng kagalakan. Iginalaw ko ang paa ko pa, naramdaman ko. Maliit lang, ngunit naramdaman ko. Lumuhod si Mang Carlo sa tabi ng upuan. Nagsimulang dumaloy ang sarili niyang mga luha. Napakagaling anak, napakagaling. Ngunit hindi natin dapat pilitin, babala ni Miguel. Ito ay isang simula, ngunit kung susubukan natin ng napakabilis, ay maaaring hindi ito gumana. Kailangan ay dahan-dahan sa kanyang ritmo. Kinagabihan ang buong bahay ay nagdiriwang. Inihanda ni Manang Pining ang paboritong hapunan ni Althea. Binuksan ni Mang Carlo Santos ang isa sa mga bote ng alak na inimbak niya para sa mga espesyal na okasyon, at maging si Aling Maring nang malaman ang balita ay tumawag upang batiin, bagaman may pag-aalinlangan pa rin. Ngunit ang pinakamasaya sa lahat ay si Miguel. Inimbitahan siya ni Mang Carlo na maghapunan at ang bata ay bahagyang nahihiya na tumanggap. Ito ang unang pagkakataon na nakakain siya ng totoong pagkain sa loob ng mahabang panahon, at naramdaman ni Mang Carlo ang pagkirot ng kanyang puso nang makita ang gutom sa mga mata ng bata. Miguel, sabi ni Mang Carlo habang naghahapunan sila. Mayroon ka bang matutulugan ngayon? Oo, mayroon po. May lugar sa parke sa ilalim ng tolda. Protektado iyon sa ulan. Paano kung matulog ka sa totoong kama? Ngayon ay mayroon kaming guest room. Maaari kang maligo ng mainit gumamit ng malinis na damit. Nag-alinlangan si Miguel na parang hindi siya karapat-dapat doon. Ayaw ko pong makagambala. Hindi ka nakagagambala. Sa kabaliktaran, mas marami kang ginagawa para sa anak ko kaysa sa nagawa ng sino man sa loob ng 10 taon. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Tinanggap ni Miguel, at kinagabihan ay nakatulog siya sa totoong kama sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Kinabukasan, nang gisingin siya ni Mang Carlo, nakita niya ang silid na napakalinis at si Miguel gising na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. Magandang umaga. Bati sa kanya ni Mang Carlo. Magandang umaga po, Sir Carlo. Paumanhin sa paggising ng maaga. Hindi po ako sanay na matulog ng matagal. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Gusto mo bang mag-almusal kasama namin? Nag-almusal sila ng magkasama, at sa unang pagkakataon ay nakita ni Mang Carlo si Althea na tunay na ngumingiti sa tuwing almusal. Masigla silang nag-uusap ni Miguel tungkol sa musika, tungkol sa sayaw, tungkol sa mga plano para sa susunod na mga sesyon. Ngayon ay magdadala ako ng isang espesyal na bagay, sabi ni Miguel, isang sorpresa. Anong uri ng sorpresa gusto ni Althea na malaman? Kung sasabihin ko sa iyo, hindi na iyon sorpresa. Nang araw na iyon dumating si Miguel sa karaniwang oras, ngunit may dalang bag. Sa loob ay mayroong isang pares ng sapatos ng ballet luma at punit-punit, ngunit nasa mabuting kondisyon pa rin. Ito ay kay Sofia, paliwanag niya. Ginagamit niya ito bago siya huminto sa paglakad. Iningatan ko ito kahit na pagkatapos siyang ampunin. Naisip ko na balang araw ay maaaring kailanganin. Kinuha ni Althea ang sapatos ng may paggalang. Dumaloy ang kanyang mga daliri sa mga luma ng laso. Sa tingin mo ba ay magagamit ko ito muli? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Sa tingin ko ay magagawa mo ang anumang gusto mo, sagot ni Miguel. Kailangan mo lang maniwala. Ginugol nila ang sesyon na iyon sa pakikipag-usap tungkol sa bale.
Hiniling ni Miguel kay Althea na ilarawan ang kanyang mga paboritong galaw, ang mga pagtatanghal na pinakagusto niya, ang mga guro na pinakaimpluwensya sa kanya. At habang nagsasalita siya, nakita niya ang simbuyo ng damdamin na bumabalik sa kanyang mga mata. Hindi ka kailanman iniwan ng sayaw, Althea, sabi niya sa pagtatapos ng sesyon. Naghintay lang ito na maging handa ka ng bumalik, ngunit hindi lahat ay maayos. Sa sumunod na linggo, si Dr. Salvador, ang pribadong doktor ng pamilya at kaibigan ni Aling Maring, ay bumisita ng walang paunawa. Siya ay isang lalaking mga 60 taong gulang na may abuhing buhok at palaging formal na postura. Carlo, kailangan nating mag-usap, sabi niya pagdating. Umupo sila sa study at direktang sinabi ni Dr. Salvador ang punto. Aling Maring, kinuwento niya sa akin ang tungkol sa eksperimento na ginagawa mo kay Althea. Hindi ito eksperimento, ito ay therapy. Therapy na ibinibigay ng isang bata na walang anumang formal na pagsasanay o kwalifikasyon. Carlo, naiintindihan mo ba ang panganib? Naiintindihan ko ang panganib ng pagpapabaya sa anak ko na masira sa upuan na iyon ng walang pag-asa. Napakalinaw kong naiintindihan iyan, ngunit ang paglikha ng huwad na pag-asa ay maaaring mas nakakapinsala. Hindi iyan huwad na pag-asa. Ikinilos niya ang padok sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon ay nagkaroon siya ng voluntaryong paggalaw. Bumuntong hininga si Dr. Salvador, inayos ang kanyang salamin. Ang psychogenic movement ay maaaring pansamantala. Walang garantiya na magpapatuloy ito o nauunlad ito. At walang garantiya na hindi ito magiging ganoon. Dok, sa lahat ng respeto, ikaw at ang lahat ng iba pang doktor ay hindi nakatulong sa kanya. Nagawa ito ng batang ito. Magpapatuloy ako. Kung gayon, hayaan mo akong manggasiwa man lang. Gusto kong naroroon sa susunod na mga session, obserbahan ang ginagawa. Profesional, kailangan kong tiyakin na walang panganib. Sumang-ayon si Mang Carlos Santos, bagaman alam niyang maaaring makaramdam ng pagkadismaya si Miguel, ngunit ito ay isang makatwirang kompromiso. Pinanood ni Dr. Salvador ang sumunod na sesyon na may klinikal na pagtuon. Pinanood niya ang bawat galaw, bawat salitang ipinagpapalit ni na Miguel at Althea. Sa huli, nag-iisip ang kanyang ekspresyon. Mabuti, sabi niya pagkatapos umalis si Miguel. Kailangan kong aminin na mayroong pamamaraan sa ginagawa niya. Hindi ito siyentipiko, ngunit may lohika. Nakikipagtulungan siya sa intrinsic motivation, isang bagay na minsan ay napapabayaan namin ang mga profesional. Kung gayon, maaari ba tayong magpatuloy? Oo, ngunit gusto kong magdagdag ng ilang pandagdag na ehersisyo. Light physiotherapy na nakatuon sa pagpapanatili ng aktibong kalamnan. Kung pagsasamahin natin ang kanyang mga pamamaraan sa napatunayang mga teknik, ang resulta ay maaaring maging mas mahusay. Mahal na tagapakinig, kung nagustuhan mo ang kwento, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon, ipagpatuloy ganito, nagbago ang routine. Nagpatuloy si Miguel sa kanyang mga sesyon 3 beses sa isang linggo. Ngunit ngayon ay 2 beses sa isang linggo ay mayroon ding physiotherapy sa isang profesional na inirekomenda ni Dr. Salvador. Pagod si Althea sa buong routine, ngunit may motibasyon. Magbabalik ako sa pagsayaw, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili gabi-gabi. Gagawin ko. Nakita ni Mang Carlos Santos ang paglaki ng determinasyon sa kanyang anak at proud siya, ngunit nag-aalala rin. At kung pagkatapos ng napakaraming pagsisikap ay hindi ito gumana, paano niya haharapin ang pagkadismaya na iyon? Ibinahagi ni Dr. Reyes ang parehong pag-aalala. Carlo, kailangan nating ihanda si Althea para sa posibilidad na hindi magiging kumpleto ang paggaling. Sabi niya sa kanya sa isa sa kanilang mga pribadong sesyon. Hindi ko magagawa iyan. Hindi ko kayang alisin ang kanyang pag-asa ngayon na, sa wakas, ay mayroon na siya. Hindi ko sinasabi na alisin mo ang kanyang pag-asa. Sinasabi ko na kailangan nating pamahalaan ang mga inaasahan. Nagsusumikap siya at napakagaling iyon. Ngunit kailangan niyang maunawaan na ang pag-unlad ay hindi linear. Magkakaroon ng mga pag-atras, masasamang araw, pagkadismaya. At paano ko gagawin iyan nang hindi sinisira ang kanyang nabuo? Sa pamamagitan ng pagiging tapat, pagpapaalala sa kanya na ang kanyang halaga ay hindi sa paglalakad o hindi paglalakad, kundi sa kung sino siya. Sinubukan ni Mang Carlo na kausapin si Althea kinagabihan, ngunit hindi ito madali. Anak, gusto kong pag-usapan ang mga session. Hindi ako susuko pa. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng lola o ni Dr. Salvador. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang mga bagay ay maaaring hindi mangyari sa paraan o sa oras na inaasahan natin. Hindi mo na ba iniisip na maglalakad ako?
Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Oo, naniniwala ako, ngunit kahit na mas matagal pa ito kaysa sa inaasahan natin o kung kailangan mo ng tulong upang maglakad, mananatili kang parehong kahanga-hangang tao. Ang paglakad ay hindi nagpapakahulugan sa iyo. Ngunit gusto kong bumalik sa pagsayaw pa. Gusto kong maramdaman muli ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Gusto kong maramdaman ang pakiramdam na nararamdaman ko kapag ako ay nasa entablado at ginagawa ang mahal ko at makukuha mo iyon. Ngunit sa tamang oras at sa tamang paraan para sa iyo. Niyakap ni Althea ang kanyang ama at nanatili sila ng matagal sa katahimikan. Ang mga linggo ay naging buwan. Dumating ang taglagas at kasama nito ang mga tuyong dahon na bumalot sa hardin ng bahay. Si Miguel ay patuloy na dumarating, tapat na parang orasan hindi kailanman lumiban. Ang kanyang relasyon sa pamilya ay umunlad. Ngayon ay tinatrato na siya ni Manang Pining na parang bahagi ng bahay, palaging nagtatabi ng mga tira-tirang pagkain para dalhin niya. Ilang beses nang inalok ni Mang Carlo si Miguel na manirahan sa kanila, ngunit palaging tumatanggi ang bata. Hindi ko po matatanggap yan, paliwanag niya. Sobra na po ang natatanggap ko. Binibigyan niyo po ako ng pagkain, pinapayagan niyo po akong gumamit ng banyo, tinatrato niyo po ako ng maayos. Kung tatanggap ako ng higit pa tila magiging interesado lang ako. Miguel, walang sinumang nag-iisip niyan, sabi ni Mang Carlo. Sa tingin ng lola ni Althea at hindi siya nagkakamali na magduda. Ako ay isang estranghero na lumitaw mula sa wala. Kung tatanggap ako na manirahan dito, iisipin ng mga tao na dinaya ko kayo. Naiintindihan ni Mang Carlo ang lohika bagaman hindi siya sumasang-ayon, ngunit iginagalang niya ang desisyon ng bata. May dignidad si Miguel at mahalaga iyon sa kanya. Isang araw sa panahon ng isang sesyon may kakaibang nangyari. Si Althea ay gumagawa ng mga ehersisyo ng paghinga at paggalaw nang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanang binti. Sumigaw siya sa sakit, tinakot si Miguel at si Manang Pining na nasa kusina. Anong nangyari? Agad na lumapit si Miguel. Masakit ang binti ko. Masakit talaga. Umiiyak si Althea ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Ngunit mabuti iyan, hindi ba? Ang pakiramdam ng sakit ay nangangahulugang gumagana ito. Hindi alam ni Miguel kung ano ang sasabihin. Hindi siya doktor. Hindi niya naiintindihan ang teknikal na bahagi. Tinawagan nila si Dr. Salvador na agad na dumating. Matapos suriin si Althea, may maingat na ngiti sa mukha ang doktor. Ang sakit ay isang magandang senyales, nangangahulugan ito na may nerve response. Nagigising ang katawan, ngunit nangangahulugan din ito na kailangan nating maging maingat. Ayaw nating saktan ang mga kalamnan na matagal nang hindi aktibo. Kinagabihan halos hindi makatulog si Althea sa sobrang tuwa. Ang sakit ay nangangahulugang pakiramdam. Ang pakiramdam ay nangangahulugang pag-asa. At ang pag-asa ay nangangahulugang marahil baka siya ay talagang makalakad muli. Ngunit bihira ang buhay na nagpapahintulot ng kagalakan ng walang mga hamon. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi dumating si Miguel para sa sesyon. Nag-alala si Mang Carlo. 50 minuto, kalahating oras, 1 oras wala. Ito ay ganap na hindi pangkaraniwan. Panasaan siya. Nagsisimula ng magpanik si Althea. Hindi ko alam, anak, ngunit aalamin ko. Nagpunta si Mang Carlo sa parke, hinanap ang mga lugar kung saan karaniwang naroon si Miguel. Nakahanap siya ng ibang mga batang kalye at nagtanong tungkol sa kanya. Miguel, kinuha siya kahapon, sabi ng isa sa mga bata. Kinuha siya, sino? Mga tao mula sa isang amponan. May nagulat siguro na natutulog siya sa parke. Dumarating sila at dinadala kami paminsan-minsan. Naramdaman ni Mang Carlo ang desperasyon na sumasakop sa kanya. Kailangan niyang hanapin si Miguel hindi lamang para kay Althea, kundi para sa bata mismo. Hindi karapat-dapat si Miguel na tratuhin na parang isang problema na kailangang lutasin. Tinawagan niya ang ilang ampunan sa lugar, hanggang sa wakas ay natagpuan niya kung nasaan si Miguel. Ito ay isang ampunan ng munisipyo sa Tondo. At nang dumating si Mang Carlo, doon natagpuan niya si Miguel na nakaupo sa isang sulok na sarado ang mukha. Miguel, tawag ni Mang Carlo. Tumingala ang bata at nang makita si Mang Carlo, isang bagay na parang ginhawa ang dumaan sa kanyang mukha. Mang Carlo, paano mo ako natagpuan? Hindi mahalaga. Ayos ka lang ba? Oo, ayaw ko lang pong maging dito. Naging sa mga ganoong lugar na ako dati. Hindi po gumagana para sa akin. Kinausap ni Mang Carlo ang social worker na namamahala, ipinaliwanag ang sitwasyon. Ipinakita niya na may matutuluyan si Miguel na tumatanggap siya ng pag-aalaga. Nagdududa ang babae, ngunit pagkatapos ng ilang tawag at pag-uusap, pumayag siyang pakawalan si Miguel sa ilalim ng responsibilidad ni Mang Carlo. Sa daan pabalik, na natiling tahimik si Miguel, nakatingin sa bintana ng kotse. Bakit mo ginawa iyan? Tanong niya bigla. Ginawa ang ano?
Dumating ka upang hanapin ako. Gumastos ka ng oras na kialam ka sa lahat ng burokrasya na iyan. Bakit? Dahil mahalaga ka kay Althea at sa akin. Isa lang po akong batang kalye. Mas higit ka pa diyan, Miguel. Ikaw ang batang nagbalik ng pag-asa sa anak ko. Ikaw ang batang nagpakita na ang pag-aalaga ay hindi kailangang manggaling sa isang titulo o sa isang mamahaling opisina. Mas marami kang itinuro sa akin tungkol sa pagiging ama sa mga nakaraang linggo kaysa sa natutunan ko sa loob ng 11 taon. Hindi sumagot si Miguel, ngunit nakita ni Mang Carlo ang mga luha na dumadaloy sa mukha ng bata. Nang dumating sila sa bahay, naghihintay si Althea sa pinto. Miguel, sigaw niya pagkakita pa lang sa kanya. Nasa wheelchair siya, ngunit itinulak niya ito mag-isa hanggang sa pasukan. Iyan ay isang bagay na hindi niya ginagawa dati. Maliit na pag-unlad, ngunit pag-unlad. "Kumusta, Althea?" sabi ni Miguel, mabilis na pinupunasan ang kanyang mukha. "Akala ko iniwan mo na ako. Hinding-hindi nagkaroon lang ako ng problema, ngunit narito na ako." Muli silang nagpatuloy sa mga sesyon at sa pagkakataong ito ay mas matindi pa. Naiintindihan ni Miguel na hindi siya maaaring umasa lamang sa parke bilang tirahan. Anumang araw ay maaari siyang dalhin muli. Kaya't nilunok ang pagmamataas, tinanggap niya ang alok ni Mang Carlo. "Maaari kang manatili rito sa loob ng linggo," alok ni Mang Carlo, "sa mga araw lang ng mga sesyon." "Hindi ito kawanggawa, Miguel, ito ay isang makatarungang palitan. Tinutulungan mo si Althea. Binibigyan ka namin ng ligtas na lugar na tirahan. Lahat tayo ay nananalo." Tinanggap ni Miguel, ngunit nagtakda ng mga kondisyon. "Tutulong ako sa bahay, maglilinis, mag-aayos. Gagawin ko ang anumang kailangan. Ayaw ko lang pong maging isang tumatanggap lamang." Nagalak si Manang Pining sa arrangement. Gusto niya si Miguel at ang pagkakaroon ng isang mas bata na makakausap at matulungan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang sa paraang hindi niya naranasan sa loob ng mahabang panahon. Nakahanap ng bagong ritmo ang buhay. Nanatili si Miguel sa bahay mula Lunes hanggang Biyernes. Bumabalik sa parke tuwing Sabado at Linggo. Hindi naiintindihan ni Mang Carlo kung bakit iginigiit ng bata na bumalik sa kalye tuwing Sabado at Linggo, ngunit iginagalang niya ito. Marahil ay tungkol ito sa pagpapanatili ng ilang kalayaan o marahil ay upang hindi mawalan ng ugnayan sa kanyang realidad. Umunlad ang mga sesyon. Ngayon, bukod sa mga paggalaw ng braso at paghinga, sinimulan na ni Miguel na magtrabaho sa maliliit na pabigat. Walang mabigat, mga bote lamang na puno ng tubig na hawak ni Althea habang gumagawa ng mga galaw. Ang ideya ay palakasin ang itaas na bahagi ng katawan, lumikha ng isang pundasyon para sa sandaling magsimula ng tumugon ng mas aktibo ang mga binti. At tumutugon na ang mga ito, hindi araw-araw ngunit palaging sa parehong paraan, ngunit may mga pagkakataon na nagagawa ni Althea na igalaw ang kanyang mga daliri sa paa ng may sinasadyang kagustuhan. Minsan ay kaya pa niyang bahagyang ibaluktot ang kanyang bukong-bukong. Parang nagigising mula sa isang mahabang panaginip, inilarawan niya. "Minsan pakiramdam ko ay gusto ng mga binti kong gumalaw, ngunit hindi pa rin nila kaya. Parang may nakasarang pinto at sinusubukan kong hanapin ang tamang susi." "Ang susi ay nasa loob mo," sabi ni Miguel. "Kailangan lang nating hanapin kung saan mo ito itinago." Sa isa sa mga pag-uusap na iyon, nang sa wakas ay nagsalita si Althea tungkol sa aksidente. Hindi pa siya kailanman nakikipag-usap tungkol doon, hindi kay Mang Carlo, hindi kay Dr. Reyes, hindi sa sinuman, ngunit kay Miguel ay kakaiba. "Pabalik kami mula sa pagtatanghal," nagsimula siya ng mahina ang boses. "Umuulan ng malakas. Maligaya ang nanay ko na kumakanta sa kotse. Katatapos ko lang gawin ang aking unang solo performance. Ito ay perpekto. Lahat ay perpekto." Tahimik na nakinig si Miguel, binigyan siya ng espasyo upang magsalita at pagkatapos ay may malakas na ingay. Umikot ang kotse, naaalala kong sumigaw, nakaramdam ng takot. At pagkatapos ay nagising ako sa ospital. Naroon ang tatay ko, ngunit wala ang nanay ko, at alam ko, bago pa man siya magsalita, alam kong wala na siya. Dumaloy ang mga luha sa mukha ni Althea, ngunit nagpatuloy siya. At naiisip ko na kung hindi ko ginawa ang pagtatanghal na iyon, kung hindi kami bumabalik sa oras na iyon, sa daang iyon, marahil ay narito pa rin siya. "Hindi mo kasalanan," malambing na sabi ni Miguel. "Alam ko sinasabi ng lahat iyan, ngunit ang malaman at ang maramdaman ay magkaiba." "Oo, magkaiba sila," sumang-ayon si Miguel. "Nang umalis ang nanay ko, akala ko rin kasalanan ko. Akala ko kung mas magaling akong anak, kung mas kaunting problema ang idudulot ko, mananatili siya. At paano ka huminto sa pag-iisip ng ganoon? Iniisip ko pa rin minsan, ngunit natutunan ko na ang mga desisyon ng iba ay hindi para sa atin. Umalis ang nanay ko para sa kanyang mga dahilan, hindi para sa akin.
At ang nanay mo hindi niya pinili na umalis. Kinuha siya sa inyo ngunit ayaw niyang huminto ka sa pamumuhay dahil doon. Paano mo nalaman iyan? Dahil sinabi mo na gustong-gusto niya kang makita na sumasayaw na masaya siya sa pagbabalik mula sa pagtatanghal. Isang ina na gustong-gusto na makita ang kanyang anak na sumasayaw ay ayaw na ang anak na iyon ay hindi na kailanman sumayaw. Gusto niyang magpatuloy ka na mabuhay ka na maging masaya ka. Malakas na umiyak si Althea ng araw na iyon ngunit ito ay isang kakaibang pag-iyak. Ito ay paglaya, ito ay pagpapahintulot sa sarili na maramdaman ang sakit ng hindi nalulunod dito. Mula ng araw na iyon may nagbago. Si Althea ay may mas maraming enerhiya sa mga sesyon mas nakatuon. Para bang sa wakas ay napag-usapan niya ang trauma ay nagbukas siya ng isang nakablock na channel. Ngayon gusto kong subukan ang isang bagay, sabi niya kay Miguel, isang hapon ng Huwebes. Ano ang gusto mong subukan? Gusto kong subukan na tumayo. Nag-alinlangan si Miguel. Iniiwasan nilang pilitin ng napakabilis kasunod ng payo ni Doktor Salvador ngunit nakita niya sa mga mata ni Althea na handa siyang subukan. Sige, ngunit dahan-dahan at hahawakan kita sa lahat ng oras. Tinawagan nila si Mang Carlo Santos at Manang Pining. Gusto ng lahat na naroroon para sa sandaling iyon. Inilagay ni Miguel ang wheelchair malapit sa isang matibay na mesa upang makasuporta si Althea. Hawakan ang mesa gamit ang dalawang kamay, utos ni Miguel. Hahawakan kita sa bewang. Kapag naramdaman mong handa ka, nasubukan mong ilagay ang bigat sa mga binti ngunit huwag mong pilitin. Kung masakit huminto ka, nanginginig si Althea ngunit hindi sa takot. Ito ay pagkabalisa, pag-asa. Nasa tabi niya si Mang Carlo handang tumulong kung kinakailangan. Bibilang ako hanggang 3, sabi ni Miguel. Sa 3, subukan mo. 1, 2, 3. Itinulak ni Althea ang kanyang mga braso, sumusuporta sa mesa. Mahigpit siyang hinawakan ni Miguel, sinusuportahan ang halos lahat ng kanyang bigat. Nanginginig ang mga binti ni Althea sa pagsisikap na panatilihin kahit bahagya ang kanyang sariling bigat. Masakit ba, tanong ni Miguel? Hindi sagot niya na puno ng emosyon ang boses. Nararamdaman ko ang mga binti ko. Nanatili siyang nakatayo ng marahil 10 segundo bago kailanganin na umupo muli. Ngunit ang 10 segundong iyon ay isang kawalang hanggan ng kagalakan. Umiiyak si Mang Carlo ng lantaran, gayon din si Manang Pining. Si Miguel ay may ngiti na napakalaki na tila nagpapaliwanag sa buong silid. Nagtagumpay ka, sabi niya. Talagang nagtagumpay ka, maliit lang iyon. Humihingal si Althea ngunit nagniningning. Ngayon ay maliit lang, bukas ay mas marami at sa susunod na buwan ay maglalakad ka na. Kinagabihan, nagdiriwang ang buong bahay. Tinawagan ni Mang Carlo si Dr. Reyes upang sabihin ang balita at tunay na natuwa ang psychologist. Tinawagan pa nga niya si Aling Maring na pagkatapos marinig ang balita ay umamin na marahil baka lang mali siya sa paghusga sa sitwasyon. Espesyal ang batang iyan, sabi niya. Sinuwerte kayo na lumitaw siya sa inyong buhay. Hindi swerte, matadhana. Sa mga sumunod na araw inulit nila ang ehersisyo ng pagtayo. Araw-araw ay mas matagal na nakakasuporta si Althea sa kanyang bigat. 1 linggo pagkatapos ng unang pagsubok kaya na niyang manatiling nakatayo ng halos 1 buong minuto ng mas kaunting suporta mula kay Miguel. Ngunit pagkatapos tulad ng babala ni Dr. Reyes, dumating ang pag-atras. Isang Martes nagising si Althea at hindi niya muli maramdaman ang kanyang mga binti. Para bang nawala ang lahat ng pag-unlad magdamag. Nagpanik siya, umiiyak ng desperado. Hindi ko maramdaman. Bakit hindi ko maramdaman? Sinubukan ni Mang Carlo na pakalmahin siya, ngunit natatakot din siya. Tinawagan nila si Dr. Salvador na agad na dumating. Matapos suriin si Althea, may paliwanag ang doktor. Tumutugon ang katawan sa pagsisikap. Napakahirap ang ginawa nila sa mga nakaraang linggo na mabuti at kinakailangan, ngunit kailangan ng katawan ng panahon upang mag-adjust. Pansamantala ito. Sa pamamahinga at pasensya babalik ang pakiramdam. Pansamantala ulit ni Althea, kumakapit sa salitang iyon na parang isang salbabida. Ginugol ni Miguel ang buong araw na iyon sa kanya, nakikipag-usap lamang ng walang ginagawang ehersisyo. Kinuwentuhan niya siya tungkol sa kanyang kapatid, tungkol sa kung paano rin siya dumaan sa mga pagsubok sa proseso ng paggaling. Nagkaroon ng isang araw si Sofia na nahulog siya habang sinusubukang maglakad mag-isa, kwento niya. Nasugatan ang tuhod niya, nagkaroon siya ng malaking pasa at pagkatapos noon ay natakot siyang subukang muli. Halos 1 buwan siyang ayaw gumawa ng anumang ehersisyo. At ano ang nagpabago sa kanya na subukang muli? Sumasayaw ako para sa kanya araw-araw kahit na sinasabi niya sa akin na huminto. Pumupunta ako sa kanyang silid at sumasayaw.
At isang araw ay nagsimula siyang tumawa at tumatawa ay nagsimula siyang gumalaw muli. Naaalala ng katawan ang kagalakan, alam mo. Kahit nakalimutan ito ng isip, naaalala mo ba siya, tanong ni Althea. Nanatiling tahimik si Miguel sandali. Oo, araw-araw, ngunit alam kong maayos siya, ligtas siya. At iyon ang nagpapaligaya sa akin kahit na naaalala ko siya. Sinubukan mo ba siyang bisitahin? Malayo ang Cebu at wala akong pera para sa pamasahe ng bus. Maaaring dalhin ka ng tatay ko, sigurado akong gagawin niya. Marahil balang araw, ngunit ngayon ang lugar ko ay narito na tumutulong sa iyo. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik ang pakiramdam sa mga binti ni Althea, eksaktong tulad ng hula ni Dr. Salvador. Napakalaki ng kaluwagan at muli nilang sinimulan ang mga ehersisyo ng may panibagong pag-iingat. Dumating ang Oktubre, nagdadala ng mas mainit na panahon at ang unang mga senyales ng tagsibol. Nagsimulang mamulaklak ang mga bulaklak sa hardin at mas matagal nang nasa labas si Althea, nakaupo sa upuan ngunit lalo pang aktibo sa mga ehersisyo sa labas. Sa isa sa mga sesyon sa labas nang may nangyari na hindi inaasahan. Nakatayo si Althea, sumusuporta kay Miguel nang makarinig sila ng mga boses sa pasukan ng bahay. Hindi pamilyar ang mga boses. Mang Carlo Santos, tawag ng isang babae. Lumabas si Mang Carlo upang harapin sila at nakita niya ang 3 tao. Isang babaeng nasa gitnang edad na may tablet sa kamay at 2 lalaking nakasuot ng pormal na damit. Oo, ako iyon. Maaari ba akong tumulong sa inyo? Kami ay mula sa serbisyo ng panlipunang tulong. Nakatanggap kami ng mga ulat na may menor de edad na nakatira sa bahay na ito nang walang sapat na dokumentasyon o legal na proseso ng kustodiya. Naramdaman ni Mang Carlo na nanlamig ang kanyang dugo. May nagulat sa presensya ni Miguel. Mayroon siyang magandang ideya kung sino ang maaaring gumawa nito. Si Aling Maring, sa kabila ng paglambot, ay hindi kailanman ganap na komportable sa sitwasyon. Hindi permanenteng nakatira si Miguel rito, paliwanag ni Mang Carlo. Nananatili siya sa loob ng linggo upang tulungan ang anak ko sa kanyang paggaling. Ito ay isang pansamantalang arrangement. Ginoong Santos, naiintindihan namin ang sitwasyon ngunit may mga protocol. Hindi maaaring manatili ang isang menor de edad sa isang bahay nang walang sapat na dokumentasyon. Kailangan naming suriin kung ang kapaligiran ay angkop at kung may mga panganib. Walang anumang panganib. Sa kabaliktaran, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang batang ito ay nakakain ng sapat, may ligtas na lugar na matulugan at gumagawa ng isang bagay na nagpaparamdam sa kanya na kapaki-pakinabang. Gayunpaman, kailangan nating sundin ang pamamaraan. Pagkatapos ay lumitaw si Miguel galing sa hardin. Nang makita ang mga social worker, agad na lumubog ang kanyang mukha. Para ba sa akin, iyan tanong ni Miguel. Huwag kang mag-alala, sinubukan ni Mang Carlo na pakalmahin siya. Aayusin natin ito. Walang kailangang ayusin, sabi ni Miguel na mapait ang boses. Alam ko kung paano ito gumagana. Dadalhin nila ako sa isang ampunan. Gagawa sila ng napakaraming papeles na walang patutunguhan at tatakas ako muli. Palaging ganoon. Hindi kailangang ganoon, sinubukan ng social worker na makipagtalo. Kung interesado si Ginoong Santos sa isang formal na proseso ng pag-aalaga o kustodiya, maaari nating simulan iyon. Pag-aalaga, hindi naisip iyan ni Mang Carlo. Ako siyempre oo, gusto kong gawin iyan. Hindi putol ni Miguel. Mang Carlo, sobra na po ang nagawa ninyo. Hindi nyo po kailangan gawin ito para sa akin. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, ginagawa ko ito para sa atin. Naging bahagi ka na ng pamilyang ito, Miguel. Hayaan mong gawin kong formal ito. Hayaan mong bigyan kita ng seguridad na nararapat sa iyo. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa mukha ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mang Carlo. Siyang umiyak mula ng araw na kinuha niya siya sa ampunan. Hindi ko po nararapat ito, bulong ni Miguel. Oo, nararapat mo ito, sabi ng isang boses na nagmumula sa hardin. Lahat ay lumingon. Si Althea ay nakatayo, sumusuporta sa isang tungkod na ibinigay sa kanya ng physiotherapist. Nanginginig siya sa pagsisikap ngunit nakatayo siya at dahan-dahang naglalakad, isang hakbang sa bawat pagkakataon patungo sa kanila. Althea. Tumakbo si Mang Carlo upang tulungan siya ngunit itinaas niya ang kanyang kamay na humihiling na huminto. Kailangan kong gawin ito mag-isa pa. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nanginginig ang kanyang mga binti, ang kanyang mga tuhod ay nagbabanta na susuko, ngunit nagpatuloy siya, ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na kahinaan. Nang sa wakas ay makarating siya kay Miguel, siya ay humihingal at pinagpapawisan ngunit nakangiti rin. Nararapat mo ito. Oo, ulit niya. Binigyan mo ako nito, Miguel. Binigyan mo ako ng lakas upang makalakad muli.
Hayaan mo kaming bigyan ka ng tahanan. Mahal na tagapakinig. Kung nasisiyahan ka sa kwento, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon ipagpatuloy, hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang sarili. Niyakap niya si Althea at pareho silang umiyak nang magkasama sumusuporta sa isa't isa. Sumama si Mang Carlos Santos sa yakap sinundan ni Manang Pining na lumabas upang tingnan kung anong nangyayari. Pinanood ng mga social worker ang eksena at maging ang babaeng may tablet ay tila na antig. Mabuti, sabi niya, pinupunasan nang maingat ang kanyang mga mata. Sisismulan ko ang proseso ng pagsusuri para sa pansamantalang pag-aalaga. Kung magiging maayos ang lahat, maaari tayong magkaroon ng mas permanenteng bagay sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ay nagsimula ang isang bagong proseso. Kumuha si Mang Carlos Santos ng mga abogado upang hawakan ang burokrasya. Nagkaroon ng mga panayam, pagsusuri, pagbisita ng mga social worker. Ito ay isang mahaba at minsan ay nakakadismayang proseso, ngunit determinado si Mang Carlos Santos. Sa buong panahong iyon, patuloy na tinulungan ni Miguel si Althea. Gumana ang kanyang pamamaraan. Lumalakad pa rin siya na may tungkod, nahihirapan pa rin, ngunit lumalakad bawat araw na mas mahusay, ng kaunti mas malakas ng kaunti. Humanga si Dr. Salvador sa kanyang mga follow-up na konsultasyon. Hindi siya tumitigil sa pagdokumento ng pag-unlad. Ito ay magiging isang case study, sabi niya. Ang kapangyarihan ng emosyonal na motibasyon sa paggamot ng mga psychosomatic disorder. Ito ay revolusyonaryo. Hindi ito revolusyonaryo, sabi ni Miguel. Pagmamahal lang po iyon. Paniniwala lang po sa kanya nang hindi siya naniniwala sa kanyang sarili. Dumating ang Nobyembre at kasama nito ang kaarawan ni Althea. Magiging 12 taong gulang siya at sa unang pagkakataon mula sa aksidente nakita ni Mang Carlos Santos siyang nasasabik sa petsa. Gusto kong magkaroon ng salo-salo, inihayag niya sa almusal. Isang salo-salo, nagulat si Mang Carlos Santos. Sa nakaraang 2 taon ay tinanggihan ni Althea ang anumang pagdiriwang. Oo, maliit lang. Pamilya lang at ilang kaibigan sa eskwelahan. At si Miguel, syempre hindi magiging salo-salo kung wala si Miguel. Inayos ni Mang Carlos Santos ang lahat sa tulong ni Manang Pining. Dekorasyon ng hardin ng mga lobo at bulaklak. Kumuha sila ng serbisyo ng buffet. Inimbitahan nila ang ilang kaklase ni Althea na nakikipag-ugnayan pa rin sa kanya. Sa araw ng salo-salo, kinakabahan si Miguel. Naligo na siya, nagsuot ng bagong damit na binili ni Mang Carlos Santos para sa kanya, ngunit pakiramdam pa rin niya ay hindi siya nararapat doon. Hindi ko po alam kung paano kumilos sa mga salo-salo, sabi niya kay Manang Pining. Maging ikaw lang, anak, sagot nito, inaayos ang kanyang kwelyo. Iyan ang mahal namin sa iyo. Nagsimulang tahimik ang salo-salo. Nagulat ang mga kaibigan ni Althea na makita siyang lumalakad kahit na may tungkod. Gusto ng lahat na malaman ang kwento at buong pagmamalaki na ikinuwento ni Althea ang tungkol kay Miguel at kung paano siya nito tinulungan. Naroroon din si Aling Maring at sa gulat ni Mang Carlos Santos ay naging magalang siya kay Miguel. Anak, tawag niya sa isang tabi, kailangan kong humingi ng paumanhin sa iyo. Mali ang paghuhusga ko sa iyo. Ikaw ay isang mabuting bata na may mabuting puso. Pinoprotektahan mo lang po ang apo niyo, sagot ni Miguel. Hindi niyo po kailangan humingi ng paumanhin para doon. Gayunpaman, paumanhin, pinatawad na po, Aling Maring. Paghapon na nang magsimulang lumubog ang araw, hiniling ni Althea ang atensyon ng lahat. Gusto kong mag-anunsyo, sabi niya, nakatayo sa gitna ng hardin nang walang tungkod na si Mang Carlos Santos lamang ang malapit kung kailangan niya. Lahat ay tumahimik, nakikinig. 2 taon na ang nakakaraan, inakala kong tapos na ang buhay ko. Nawala ang nanay ko, nawala ang kakayahan kong maglakad, nawala ang pagnanais kong subukan, ngunit may dumating at nagpakita sa akin na minsan ang taong pinakamaliit na inaasahan ang makakagawa ng pinakamalaking pagbabago. Tumingin siya kay Miguel na nasa isang sulok na sinusubukang lumiit. Miguel, dumating ka sa akin ng higit ko kailangan. Wala kang anumang makukuha. Ginawa mo iyon dahil ang puso mo ay puro at mabuti, at ngayon ay kaya kong maglakad dahil sa iyo. Kaya kong sumayaw dahil sa iyo. Nagbigay siya ng senyas at nagdala si Manang Pining ng isang maliit na sound system. Ang musikang nagsimulang tumugtog ay isang malambing na melodiya ng piano. Ito ang parehong musika mula sa kaset ni Sofia. Para ito sa iyo, sabi ni Althea kay Miguel, at para sa kapatid mo dahil kayong dalawa ang nagligtas sa akin sa bawat isa sa inyong sariling paraan. At pagkatapos, ay nagsimulang sumayaw si Althea.
Hindi ito komplikadong galaw, hindi ito detalyadong koreografiya, mga simpleng hakbang ito, malambing na galaw, ngunit ito ay sayaw. Ito ay ang pagpapahayag ng isang kaluluwa na nakahanap ng daan pabalik sa liwanag. Umiiyak si Miguel ng lantaran ngayon, gayon din ang kalahati ng mga bisita. Lumapit siya kay Althea at nang may marahang galaw ay inalok niya ang kanyang kamay. Maaari ba? Palagi sagot niya, at doon sa hardin na pinalamutian ng mga lobo at bulaklak, isang batang kalye at isang dalagita na nakalimutan kung paano lumakad ang sumayaw ng magkasama. Ito ay isang hindi perpektong sayaw, puno ng nag-aatubiling mga hakbang at mga sandali ng kawalan ng balanse. Ngunit ito ay perpekto sa kanyang imperpeksyon dahil ito ay totoo na ramdaman, pagmamahal na naging galaw. Nang matapos ang musika, nagpalakpakan ang lahat. Lumapit si Mang Carlo at niyakap silang dalawa, ang kanyang puso ay napupuno na tila sa sabog. Salamat, bulong niya kay Miguel. Salamat sa lahat. Hindi niyo po kailangan magpasalamat. Binigyan niyo po ako ng pamilya. Ako po ang mas nanalo. Dumating ang Disyembre, nagdadala ng matinding init ng tag-araw sa Maynila. Maayos na ang proseso ng pag-aalaga. Humanga ang mga social worker sa kapaligiran ng tahanan sa malinaw na ugnayan ni Miguel at ng pamilyang Santos, at sa dokumentadong pag-unlad ng parehong si Miguel na nakikibagay sa isang mas matatag na buhay, at si Althea na bumabalik ang kanyang kakayahang gumalaw. Marahil ay makukuha natin ang permanenteng pag-aalaga sa Pebrero, sabi ng abogado ni Mang Carlo. Napakapabor sa kaso ang huwes. Nagsisimula ng maniwala si Miguel na totoo ito, na hindi ito pansamantala. May sarili na siyang silid ngayon na may damit sa aparador, mga libro sa estante at isang lugar upang ilagay ang kanyang kaunting gamit. Ito ay kakaiba para sa kanya pagkatapos ng 3 taon na namumuhay araw-araw nang hindi alam kung saan siya matutulog kinagabihan. Hindi pa rin po ito mukhang totoo, sabi niya kay Althea isang hapon habang nasa hardin sila. Ano ang mukhang totoo? Ang magkaroon ng bahay, ang magkaroon ng mga taong nagmamalasakit, ang magkaroon ng pamilya. Oo, totoo. Maniniwala ka ba? Paano kung sirain ko ang lahat? Paano kung gumawa ako ng mali at napagtanto nila na isang pagkakamali na hayaan akong manatili? Hinawakan ni Althea ang kanyang kamay, mahigpit na pinisil. Miguel, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi pisikal kundi sa isang paraan na mas mahalaga. Pinapaalala mo sa akin na sulit na mabuhay na may kagandahan kahit sa sakit, na ang paggalaw ay buhay. Walang anumang gagawin mo ang makakapagbago niyan. Ngunit paano kung hindi ko kayang maging gaya ng inaasahan niyo? Hindi ko po alam kung paano maging anak ng pamilya na gaya ng sa inyo. Alam ko lang po kung paano maging batang kalye. Hindi mo kailangang maging anupaman kundi ang iyong sarili. Sa pagiging ikaw ay nakarating ka rito. Sa pagiging ikaw ay binago mo ang aming buhay. Narinig ni Mang Carlo na nakikinig sa pag-uusap nang hindi sinasadya habang dumadaan sa hardin ang pagkirot ng kanyang dibdib. Napakaraming sugat ang dinadala ni Miguel, napakaraming kawalan ng katiyakan. Trabaho ng lahat ang tulungan siyang gumaling, tulad ng pagtulong niya kay Althea. Kinagabihan, nagkaroon si Mang Carlo ng pribadong pag-uusap kay Miguel. Umupo ka rito kasama ako, pakiusap niya, itinuro ang sofa sa sala. Sumunod si Miguel, malinaw na kinakabahan. Hindi ako magaling magpahayag ng nararamdaman ko, simula ni Mang Carlo. Palagi akong mas aksyon kaysa sa salita, ngunit naniniwala ako na kailangan mong marinig ito. Pakinggan ang hindi ka narito dahil sa kawanggawa. Hindi ka narito dahil naaawa ako sa iyo. Narito ka dahil naging mahalaga ka sa pamilyang ito. Kailangan ka ni Althea, kailangan kita. Maging si Manang Pining ay kailangan ka kahit hindi niya kailanman aminin ng malakas. Ngunit wala po akong ginawang espesyal. Oo, ginawa mo. Ibinigay mo ang pag-asa nang mawala na ang lahat sa amin. Ipinakita mo sa akin na minsan ang mga sagot ay hindi nanggagaling sa inaasahan natin, at higit sa lahat ay itinuro mo sa akin na maging isang mas mahusay na ama. Nakatuon ako sa pag-aayos ng pisikal na problema ni Althea na nakalimutan kong alagaan ang kanyang emosyonal na bahagi. Pinapaalala mo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga, Mang Carlo. At isa pa, kapag natapos ang proseso ng pag-aalaga na ito, opisyal ka ng magiging anak ko. Hindi dahil sa mga papeles o dahil sa obligasyon, kundi dahil iyan ang nararamdaman ko. Nakikita kitang parang anak, Miguel. Bumalik ang mga luha sa mga mata ng bata. Mas marami siyang umiyak sa mga nakaraang linggo kaysa sa nakaraang 3 taon na pinagsama. Hindi po ako nagkaroon ng totoong ama, aminin ni Miguel. Mabuti po ang tatay kong biolohikal, ngunit palagi siyang napapagod, napakabigat ang pasanin na halos wala kaming oras na magkasama. Ang pagtrato niyo po sa akin ng ganito ay higit pa sa inaakala kong nararapat sa buhay.
nararapat mo ito at marami pang iba. Tumahimik sila sandali, isang komportableng katahimikan ng pag-unawa sa isa't isa. Maaari po ba akong magtanong? Binasag ni Miguel ang katahimikan. Siyempre, bakit hindi ka na kailanman nagpakasal muli? Pagkatapos umalis ang nanay ni Althea, bumuntong hininga si Mang Carlo. Ang tanong ay tumama sa isang masakit na lugar. Dahil inakala ko na kailangan kong pumili sa pagitan ng paghahanap ng bagong kasama o paglalaan ng aking buhay sa pag-aalaga kay Althea. At hindi nga ito isang pagpipilian. Hindi lang ako makapag-isip ng anuman kundi kung paano siya tutulungan. At ngayon hindi ko alam, marahil balang araw, ngunit hindi ito prioridad. Ang pamilya ko ngayon ay si Althea at ikaw iyan ang mahalaga. Tumango si Miguel na nauunawaan. Mahal mo pa rin po ba? Ang nanay ni Althea, palagi ko siyang mamahalin. Si Alessandra ang pag-ibig ng buhay ko, ngunit natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi natatapos, nagbabago lang ito. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya ngayon ay iba sa nararamdaman ko nang siya ay buhay pa. Ito ay pag-ibig na halo sa nostalgia, sa mga alaala, sa pasasalamat sa oras na mayroon kami. Mukha po ba si Althea sa kanya pisikal? Hindi masyado. Mas lumabas si Althea sa panig ng aking pamilya, ngunit sa pag-uugali, sa mga ugali, sa katigasan ng ulo, eksaktong-eksakto siya sa kanyang ina. Ngumiti si Miguel, iniisip kung paano ang babaeng nagpalaki ng isang taong espesyal tulad ni Althea. Salamat po sa pagtitiwala sa akin, sabi ni Miguel, sa pagbibigay po sa akin ng pagkakataong ito. Salamat sa iyo sa paglitaw sa tamang oras, sagot ni Mang Carlo, at sa hindi pagsuko sa amin. Aba, ang mga araw bago ang Pasko. Ito ang unang Pasko na gugugulin ni Miguel sa isang totoong bahay mula pa noong siya ay 9 taong gulang. Gusto ni Mang Carlo na maging espesyal ito, ngunit nang walang labis na pagmamalabis na maaaring makaramdam ng pagkadismaya kay Miguel. Hindi po kailangang maging malaki, iginiit ni Miguel. Ang makasama lang po kayo ay sapat ng regalo. Ngunit may ibang plano si Althea. Siya at si Manang Pining ay may binabalak, nagtatagal sa computer at nagbubulungan kapag lumalapit si Miguel. Anong binabalak niyo? Tanong niya. Lihim sagot ni Althea na may mapanuksong ngiti. Sa bisperas ng Pasko, pinalamutian ang bahay ng mga ilaw at dekorasyon. Hindi ito marangya, sapat lamang upang lumikha ng isang maligayang kapaligiran. Dumating si Aling Maring mula sa Batangas upang magpalipas ng pista opisyal kasama nila at maging siya ay mas magalang kaysa sa karaniwan. Nasaan ang tungkod? Tanong ni Mang Carlo nang makita si Althea na naglalakad sa bahay. Hindi ko na po kailangan ng ganoon, sagot niya ng may pagmamalaki. Ginagamit ko lang po kapag pagod na pagod ako o kapag lalakarin ko ang malalayong distansya. Napakagaling, anak. Sulit ang lahat ng pagod. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, dumating ang oras ng mga regalo. Bumili si Mang Carlo ng ilang damit at libro para kay Miguel, mga praktikal na bagay, ngunit pinili ng may pagmamahal. Si Miguel sa kanyang bahagi ay gumawa ng isang bagay gamit ang kanyang sariling mga kamay, isang wooden picture frame na binuo. At pinalamutian niya sa tulong ni Manang Pining na may larawan niya at ni Althea sa hardin. Napakaganda, sabi ni Althea nang matanggap ito. Ilalagay ko ito sa aking bedside table. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Althea ang isang malaking sobre at ibinigay kay Miguel. Ito ang totoong regalo, sabi niya, kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa. Maingat na binuksan ni Miguel ang sobre. Sa loob ay may ilang nakalimbag na papel. Binasa niya ito ng isang beses, pagkatapos ay muli hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay mga tiket sa bus papuntang Cebu, pagpapatuloy ni Althea. Para sa iyo at para sa tatay ko. Para bukas nalaman namin kung saan nakatira ang kapatid mo. Nakipag-ugnayan kami sa pamilyang nag-ampon sa kanya. Pumayag silang bumisita. Paano ninyo? Kailan ninyo? Tinulungan ako ni Manang Pining. Ilang linggo na kaming nagtatrabaho rito. Alamin kung nasaan siya, makipag-ugnayan, ipaliwanag ang sitwasyon at napakabait ng pamilya niya. Alam na nila ang tungkol sa iyo. Marami si Sofia na ikinukuwento. Nagtaka pa nga sila kung bakit hindi mo kailanman sinubukan na bumisita. Hindi ko po alam kung nasaan siya at wala po akong paraan upang pumunta. Ngayon alam mo na at ngayon ay maaari ka nang pumunta. Niyakap ni Miguel si Althea ng mahigpit na halos mawalan siya ng balanse. Salamat, paulit-ulit niyang sinasabi na babasa ang balikat niya sa luha. Binigyan mo ako ng aking mga binti, bulong niya. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay ibalik ka sa iyong kapatid. Sa araw ng Pasko, maaga silang sumakay ng bus patungong Cebu ni Mang Carlo at Miguel. Tumatagal ang biyahe ng halos 1.5 oras at si Miguel ay buong oras na kinakabahan. Hindi tumitigil sa paggalaw ang kanyang mga binti. Paano kung hindi niya ako maalala, tanong niya. Paano kung galit siya dahil hindi ko siya binisita dati?
Maalala ka niya at hindi siya magagalit. Matutuwa siyang makita ka. Nang dumating sila sa address na ibinigay, isang simple ngunit maayos na bahay sa Buena Vista, nag-alinlangan si Miguel bago tumunog ng doorbell. Magiging maayos ang lahat pagpalakas ng loob ni Mang Carlo. Bumukas ang pinto, nagpakita ng isang babaeng mga 40 taong gulang na may mainit na ngiti. "Ikaw siguro si Miguel," sabi niya. "Ako si Loida. Maligayang pagdating." Pumasok sila sa bahay at inakay sila ni Loida sa sala. Nakaupo sa sofa na naglalaro ng manika ay isang batang babaeng mga 10 taong gulang. Mayroon siyang kayumangging buhok na nakatali sa 2 tirintas at malalaki at maitim na mata. Nang makita si Miguel, natigilan siya. Nahulog ang manika mula sa kanyang mga kamay. "Miguel," bulong niya. "Kumusta, Sofia?" sabi ni Miguel na may naghihirap na boses. Tumayo si Sofia mula sa sofa at tumakbo, inihagis ang kanyang sarili sa mga braso ng kanyang kapatid. Pareho silang lumuhod sa sahig, magkayakap, umiiyak. "Dumating ka ulit," niya. "Talagang dumating ka. Akala ko kinalimutan mo na ako." Hinding-hindi kita kinalimutan kahit isang araw. Hindi ko lang alam kung nasaan ka. Ngunit ngayon alam ko na at bibisitahin kita sa tuwing kaya ko. Ginugol nila ang buong hapon ng magkasama. Ipinakita ni Sofia sa kanya ang kanyang silid, ang kanyang mga laruan, ang kanyang mga drawing. Kinuwentuhan niya siya tungkol sa paaralan, sa kanyang bagong adoptive parents, kung gaano kaganda ang kanyang buhay, ngunit inamin din niya na naaalala niya ang kanyang kapatid araw-araw. "Masaya ako na ayos ka," sabi ni Miguel, "na may pamilya kang nagmamahal sa iyo. Nararapat mo iyan. At ikaw, ayos ka lang ba? Saan ka nakatira? Ngayon ay ayos na ako. Nakahanap din ako ng pamilya. Kinuha ako ni Mang Carlo at Althea. Kaya pareho tayong ayos," sabi ni Sofia na hawak ang kanyang kamay. "Tinuruan mo akong maglakad muli, Miguel. Hinding-hindi ko iyan malilimutan. Tinuruan mo ang iyong sarili na maglakad. Pinapaalala ko lang sa iyo na kaya mo. Nang dumating ang oras ng pag-alis, mahirap ang pamamaalam, ngunit hindi gaanong masakit kaysa dati dahil ngayon ay may pangako ng muling pagkikita." Nagpalitan sila ng address. May katiyakan na hindi ito pamamaalam magpakailanman. Sa bus pabalik, tahimik si Miguel, tinatanggap ang lahat. "Kumusta ka?" tanong ni Mang Carlo. "Ayos po ako, higit pa sa ayos. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay nagkakaugnay ang lahat. Ang mga bagay ay nagkakaugnay kapag pinahihintulutan ng isang tao." Ngumiti si Miguel, nakatingin sa bintana habang dumadaan ang tanawin. "Mang Carlo, maaari po ba akong magtanong ng personal? Siyempre, nananaginip ka pa rin po ba tungkol sa nanay ni Althea?" Nagulat si Mang Carlo sa tanong, ngunit sumagot ng tapat. "Oo, hindi na kasing dalas ng dati, ngunit nananaginip pa rin. Minsan ay magandang panaginip, masayang alaala, minsan naman ay bangungot tungkol sa aksidente." "Bakit mo natanong?" "Dahil nananaginip din po ako tungkol sa nanay ko, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, kahit na alam kong iniwan niya kami, ay nananaginip pa rin ako tungkol sa kanya. At minsan ay nagigising ako na masama ang pakiramdam dahil doon na parang niloloko ko ang tatay ko." Hindi mo niloloko ang sinuman. Ang pananaginip tungkol sa mga mahal natin, kahit na nasaktan nila tayo, ay natural. Ito ay tao. Paano mo nagagawa na magpatuloy upang hindi ka manatiling nakakulong sa nakaraan? Hindi ko sasabihin na ganap akong nakapagpatuloy. Naniniwala ako na hindi natin kailanman ganap na nalalampasan ang ilang sakit. Natututo lang tayong dalhin ang mga ito sa mas magaan na paraan. At ang pagkakaroon kay Althea ay nakatulong sa akin, ang magkaroon ng layunin. Ang isang taong nangangailangan sa akin ay nagpapanatili sa akin na buhay sa mga pinakamahihirap na araw. Ito ay tulad ng nararamdaman ko kay Sofia. Kahit na sa pinakamasama, iniisip ko siya at iyan ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. At ngayon ay mas marami ka pang tao. Mayroon kang Althea, mayroon kang Manang Pining, mayroon ka sa akin. At balang araw, kapag mas matatag na ang lahat, maaari mo ring muling buuin ang isang tunay na relasyon kay Sofia. Bisitahin siya ng mas madalas, marahil magbakasyon ng magkasama. Po, gagawin niyo po ba iyan? Papayagan niyo po ba akong bisitahin siya? Miguel, hindi ka bilanggo, ikaw ay anak ko. Siyempre papayagan kita. Higit pa roon, hihikayatin kita. Mahalaga ang pamilya, lahat ng pamilya na mayroon tayo. Dumating ang Enero, nagdadala ng bagong taon at mga bagong posibilidad. Si Althea ay halos nakakalakad na nang walang tungkod, kailangan lang niya ito paminsan-minsan. Siya at si Miguel ay nagtatag ng isang bagong routine sa halip na mga sesyon ng sayaw therapy. Ngayon ay mga sesyon lang ng sayaw para sa kasiyahan, para sa kagalakan, hindi dahil sa medikal na pangangailangan. Naisip mo na bang bumalik sa ballet? Tanong ni Miguel isang araw. Iniisip ko, ngunit natatakot ako.
Paano kung hindi na ako magaling? Paano kung tawanan ako ng ibang mga bata dahil sa wheelchair, dahil sa tagal kong hindi aktibo? Kung gayon maghanap ka ng ibang lugar, isang lugar kung saan naiintindihan ng mga tao. O mas mabuti gumawa tayo ng sarili nating lugar. Paano? Sinabi ng tatay mo na maaari kong gamitin ang bakanteng bulwagan na nasa likod ng gusali na pag-aari niya. Maaari nating baguhin iyan sa isang dance studio, ngunit hindi isang ordinaryong studio. Isang lugar kung saan ang mga taong tulad mo na dumaan sa trauma, na nangangailangan ng ibang paraan upang muling makakonekta sa paggalaw ay maaaring pumunta. Napakagaling niyan. At maaari kang tumulong magturo ng iyong natutunan, tulungan ang ibang mga bata na dumaranas ng iyong pinagdaanan. Nagustuhan ni Althea ang ideya at si Mang Carlo rin. Sinimulan nilang planuhin ang pagbabago ng espasyo, binago ang bakanteng bulwagan na iyon sa isang espesyal na lugar. Ngunit pagkatapos sa kalagitnaan ng Enero, may nangyari na hindi inaasahan. Si Miguel ay nasa parke bumibisita sa ilan sa mga bata na nakatira pa rin doon nang lumapit sa kanya ang isang babae. Mayroon siyang maitim na buhok at pamilyar na mga mata. Miguel, tanong niya na may nag-aatubiling boses. Lumingon siya at nang makita ang kanyang mukha ay naramdaman niya na parang sinuntok siya sa tiyan. Nanay siya iyon. Pagkatapos ng 7 taon lumitaw ang kanyang nanay. Mas matanda na siya, mas payat na may malalalim na eye bags. Ngunit siya iyon. Alam kong narito ka. May nagsabi sa akin na may batang nagngangalang Miguel na palaging pumupunta sa parke. Kailangan kong malaman kung ikaw iyon. Hindi alam ni Miguel kung ano ang mararamdaman. Galit, ginhawa, pagkalito, lahat ng sabay-sabay. Bakit iyan lang ang kanyang natanong? Bakit ka umalis? May sakit ako, Miguel. Hindi pisikal kundi dito. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Hindi ako maayos. Akala ko ay mas magiging mabuti kayo nang wala ako. Ang tatay mo ay isang mabuting lalaki, malakas. Akala ko ay kaya niya ang lahat. Nagawa niya hanggang sa nagkasakit din siya at namatay. At pagkatapos ay nag-iisa na kami. Si Sofia ay napunta sa isang ampunan, ako sa isa pa. Pinaghiwalay kami. Alam mo ba kung ano ang lumaki ng mag-isa sa kalye sa edad na 9? Sobrang paumanhin, sobrang paumanhin. Nagkamali ako. Dapat ay nanatili ako. Dapat ay lumaban ako. Dapat ay humingi ako ng tulong. Ngunit noon ay hindi ako makapag-isip ng malinaw. At ngayon, bakit ka lumitaw ngayon? Dahil ginamot ko ang aking sarili, bumuti ako. At ginugol ko ang nakaraang 2 taon sa paghahanap sa inyo. Una kong natagpuan si Sofia. Ayos siya, kasama ang isang mabuting pamilya. At ngayon ay natagpuan na kita. Naramdaman ni Miguel ang mga luha, ngunit hindi niya pinayagan na dumaloy ang mga ito. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan na makita siyang umiiyak. Hindi na po kita kailangan. May pamilya na po ako ngayon, isang tunay. Alam ko at masaya ako para doon. Gusto ko lang na malaman mo na hindi ako kailanman tumigil na mahalin ka. Kailanman. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad. Hindi pagkatapos ng lahat, ngunit kailangan mong malaman iyon. Nanatiling tahimik si Miguel ng matagal. Kailangan ko ng panahon, sabi niya sa wakas. Hindi ko po kayang patawarin kayo ng ganito lang, ngunit hindi ko rin po kayang kamuhian kayo magpakailanman, kaya kailangan ko ng panahon. Naiintindihan ko at igagalang ko iyan. Narito ang aking address at numero ng telepono. Inalok niya ang isang papel. Kailan at kung gusto mong mag-usap, naroroon ako. Kinuha ni Miguel ang papel, inilagay sa kanyang bulsa. Nakita niya ang kanyang ina na umalis, nakaramdam ng libo-libong iba't ibang emosyon. Nang dumating siya sa bahay, malinaw na apektado siya. Agad na napansin ni Mang Carlo. Anong nangyari? Lumitaw ang nanay ko. Nagulat si Mang Carlo. Ang nanay mo, pagkatapos ng maraming taon, kinuwento ni Miguel ang lahat. Ang pagkikita, ang pag-uusap, ang kanyang paliwanag. Nakinig si Mang Carlo nang hindi sumasabat, hinayaan ang bata na iproseso ang lahat. At kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya nang matapos si Miguel. Nalilito, galit, guminhawa, malungkot, lahat ng sabay-sabay. Napakadami. Oo nga, at walang tamang sagot kung paano mo dapat maramdaman. Kakailanganin ito ng panahon upang iproseso. Sa tingin mo ba ay dapat ko siyang kausapin muli? Naniniwala ako na dapat mong gawin ang ididikta ng iyong puso. Walang pagmamadali. Naghintay siya ng 7 taon. Maaari siyang maghintay ng mas matagal pa habang nagpasya ka kung ano ang gusto mo. Kinagabihan natagpuan ni Althea si Miguel na nakaupo sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Sinabi sa akin ng tatay ko, sabi niya, na umupo sa tabi niya. Tungkol sa nanay mo. Kakaiba, alam mo ba? Ang tagal kong ginugol sa pag-iisip ng sandaling ito, iniisip kung ano ang sasabihin ko kung bumalik siya. At ngayon, anong nangyari? Wala akong alam. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Ang mahahalagang desisyon
ay hindi dapat gawin ng nagmamadali. Hindi ka galit sa nanay mo dahil sa iniwan ka niya. Hindi pinili ng nanay ko na iwan ako. Kinuha siya sa akin. Iba iyon. Ngunit kung pinili niya, hindi ko alam. Marahil ay magagalit ako. Galit ako ngunit naaalala ko rin siya at iyan ang nagpapagalit sa akin sa sarili ko. Ang mga damdamin ay hindi sumusunod sa lohika, Miguel. Maaari tayong makaramdam ng dalawang magkasalungat na bagay nang sabay-sabay at ayos lang iyan tao lang. Malungkot nang umiti si Miguel. Kailan ka naging napakatalino? Natutunan ko sa isang batang nakayapak na lumitaw mula sa wala at nagturo sa akin na ang paglakad ay higit pa sa paggalaw ng mga binti. Umupo sila doon ng ilang oras, nakatingin lamang sa mga bituin nang hindi na kailangan pang magsalita ng anuman. Sa mga sumunod na araw, malaki ang inisip ni Miguel tungkol sa kanyang ina. Ang papel na may address at numero ng telepono nito ay nasa bedside table sa tabi ng kanyang kama at bawat gabi ay tinitingnan niya ito nagpapasya kung kokontakin ba niya ito o hindi. Inalok ni Dr. Reyes ang psychologist na magsagawa ng ilang session kay Miguel upang tulungan siyang iproseso ang lahat. Tinanggap niya at sa mga pag-uusap ay natuklasan niya ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili na hindi niya alam. Natatakot ka, sabi ni Dr. Reyes sa ikalawang sesyon. Takot sa ano? Takot na magpatawad at masaktan muli. Takot na bumuo ng isang bagay at makita itong gumuho, kaya mas madaling panatilihin ang galit, pinoprotektahan ka ng galit, at masama bang protektahan ang sarili ko? Hindi masama. Ngunit nililimitahan ka rin ito, pinipigilan ka na ganap na magpatuloy. Hindi mo kailangang patawarin ang iyong ina ngayon o kailanman, kung ayaw mo, ngunit kailangan mong patawarin ang iyong sarili sa pakiramdam ng iyong nararamdaman. Ginugol ni Miguel ang mga linggo sa panloob na pagtatalo hanggang isang araw sa huling bahagi ng Pebrero, kinuha niya ang telepono at tumawag. Hello, kinakabahan ang boses nito. Kumusta? Ako si Miguel. May katahimikan at naririnig ni Miguel ang tahimik na pag-iyak sa kabilang linya. Kumusta anak? Huwag niyo po akong tawagin ng ganoon muna, pakiusap niya. Ngunit gusto ko lang pong mag-usap. Nang walang mga pangako, nang walang mga inaasahan, mag-usap lang. Gusto ko po iyan. Nagkasundo silang magkita sa parke sa parehong lugar kung saan siya lumapit sa kanya sa unang pagkakataon. Nang dumating si Miguel, naroon na siya malinaw na kinakabahan. Salamat sa pagdating, sabi niya. Huwag niyo po akong pasalamatan muna. Hindi ko po alam kung anong mangyayari pagkatapos ng pag-uusap na ito. Naglakad sila sa parke habang nag-uusap. Kinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pakikibaka, sa depresyon tungkol sa kung paano siya gumugol ng maraming taon sa paggamot tungkol sa proseso ng pagtuklas kung nasaan ang kanyang mga anak. Kinuwento ni Miguel sa kanya ang tungkol sa buhay sa kalye, tungkol sa paghahanap kay Althea at Mang Carlo, tungkol sa wakas ay natagpuan ang isang lugar na kinabibilangan niya. Nawalan ako ng napakaraming taon ng buhay mo, sabi niya, na may luha na dumadaloy. Napakaraming bagay na hindi ko na mababawi. Tama. At iyan ay palaging mananatili sa atin. Ngunit marahil ay makakabuo tayo ng isang bagong bagay, hindi tulad ng dati dahil imposible iyon, ngunit isang bagay na iba. Hindi ko po nararapat ito. Marahil hindi, ngunit susubukan ko pa rin. Hindi para sa iyo, para sa akin, dahil ayaw kong dalhin ang galit na ito magpakailanman. Iyon ang simula ng isang bagay. Hindi ito agad na pakikipagkasundo, hindi ito kumpletong pagpapatawad, simula lang ito isang unang hakbang sa isang mahaba at mahirap na landas. Natapos ang Pebrero at nagsimula ang Marso. Natapos ang proseso ng pag-aalaga at opisyal na naging bahagi ng pamilyang Santos si Miguel. Nagkaroon ng isang maliit na seremonya sa hukuman na kasama sina Mang Carlo, Althea, Manang Pining at maging si Aling Maring. Pagbati anak, sabi ni Mang Carlo na niyakap si Miguel pagkatapos pirmahan ng huwes ang mga papeles. Anak, ang salita ay may ibang bigat. Ngayon ay opisyal na ito, totoo, permanente. Handa na rin ang dance studio. Ganap na na-renovate ang bulwagan. Mayroon itong mga salamin, ballet bars, isang espesyal na sahig at mga kagamitan na inangkop para sa mga taong may iba't ibang pangangailangan. Magbubukas tayo sa Abril, inihayag ni Mang Carlo, at kayong dalawa ang magiging pangunahing guro. Ako, nagulat si Miguel, ngunit wala po akong formal na pagsasanay. Mayroon kang mas mahusay. Mayroon kang tunay na karanasan. Mayroon kang empatiya. Alam mo ang pinagdadaanan ng mga taong ito dahil naranasan mo rin. Ang pagbubukas ng studio ay isang maaraw na Martes ng Abril. Ikinalat nila ang impormasyon sa mga ospital, physiotherapy clinics, mga paaralan. Mas mahusay ang tugon kaysa sa inaasahan nila. Dose-dosenang tao ang dumating na interesado. May mga batang nasa wheelchair, mga matatanda na gumagaling mula sa mga aksidente.
Mga matatanda na humaharap sa pisikal na limitasyon, bawat isa ay may sariling kwento, bawat isa ay may sariling sakit. At si Miguel at Althea ay naroon para sa kanilang lahat. Maligayang pagdating, sabi ni Althea sa araw ng pagbubukas na nakatayo sa gitna ng bulwagan ng walang tungkod. Ito ay isang ligtas na espasyo. Dito ang paggalaw ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagpapahayag. Ito ay tungkol sa paghahanap ng iyong sariling ritmo, ang iyong sariling paraan upang sumayaw sa buhay. Hindi kami nangangako ng milagrong lunas, patuloy ni Miguel. Hindi kami nangangako na babalik kayo sa eksaktong dati. Ngunit nangangako kami na tutulungan namin kayong makahanap ng isang bagong bersyon ng inyong sarili. Isang bersyon na sumasayaw kahit na ayaw ng mga binti, na gumagalaw kahit na tila imposible ang lahat. Emosyonal ang unang klase. Mayroong mga tao sa lahat ng edad, lahat ay may sariling mga laban. At unti-unti nang may malambing na musika at banayad na galaw na puno ng buhay ang bulwagan. Nakamasid si Mang Carlo mula sa pinto na may luha ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang batang iyon na natagpuan niya sa parke ilang buwan na ang nakakaraan na kayapak at tila walang kinabukasan ay naroon ngayon na nagbabago ng mga buhay. Ang mga sumunod na buwan ay lumago. Nakakuha ng reputasyon ang studio. Dumating ang mas maraming estudyante. Binuo ni Miguel at Althea ang kanilang sariling mga pamamaraan na pinagsasama ang natutunan ni Miguel ng intuitively sa mas formal na mga teknik na kanilang sinaliksik at pinag-aralan. Ilang beses na bumisita si Dr. Salvador sa studio, humanga sa mga resulta na nakikita niya. Nagsimula pa nga siyang magpadala ng kanyang sariling mga pasyente doon. Lumikha kayo ng isang espesyal na bagay, sabi niya kay Mang Carlo. Sa isa sa mga pagbisita na iyon, isang bagay na hindi kayang ialok ng tradisyonal na medisina lamang. Hindi kami kundi sina Miguel at Althea. Naiintindihan nila ang isang bagay na hindi namin nagawa sa lahat ng aming mga pagsasanay at diploma, na ang lunas ay nagmumula sa koneksyon, sa pagkakita, sa pagkaunawa, sa pagmamahal. Lumalago si Miguel sa mga paraan na hindi niya kailanman naisip na posible. Mas nag-aaral siya. Nag-upa si Mang Carlo ng mga pribadong guro upang tulungan siyang makahabol sa paaralan. Nakikipagkaibigan siya sa paaralan kung saan siya inilagay ni Mang Carlo. Bumubuo siya ng isang buhay, ngunit hindi rin niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Tuwing Sabado ng umaga ay bumabalik siya sa parke at ginugugol ang ilang oras kasama ang mga batang kalye. Nagdadala siya ng pagkain, damit, at higit sa lahat nagdadala siya ng atensyon. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento, nag-aalok ng payo, at kung posible ay sinusubukan na ikonekta sila sa mga mapagkukunan na makakatulong. Hindi mo kami kinalimutan, sabi ng isa sa mga bata, si Juan, isang umaga. Paano ko gagawin iyon? Kayo ang mga kapatid ko. Naging swerte ako. Nakahanap ako ng pamilya, ngunit hindi ko ipagpapanggap na binubura iyon kung saan ako nanggaling. Sa tingin mo ba ay magkakaroon din kami ng swerte balang araw? Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa hindi pagsuko. Ito ay tungkol sa paniniwala na karapat-dapat ka ng higit pa kahit na sinasabi ng lahat sa iyo ang kabaliktaran. Noong Hunyo ay may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. Ang biolohikal na ina ni Miguel, si Elena, ay lumitaw sa studio. Siya at si Miguel ay paminsan-minsan nang nagkikita sa mga maingat na pag-uusap kung saan sinubukan nilang muling buuin ang isang bagay na nasira. Kumusta, sabi niya na nahihiya, tinitingnan ang paligid. Ang ganda rito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Miguel, nagulat. Gusto kong makita kung ano ang nabuo mo at makilala ang pamilyang kumupkop sa iyo. Si Mang Carlo na nasa opisina ng studio ay lumabas nang makarinig ng pamilyar na mga boses. Nang makita niya si Elena, sumeryoso ang kanyang mukha ngunit magalang. Ikaw siguro si Mang Carlo, sabi niya, inaabot ang kanyang kamay. Ako si Elena, ang nanay ni Miguel. Alam ko kung sino ka. Nakipagkamay si Mang Carlo ngunit maingat ang kanyang ekspresyon. Kinuwentuhan ako ni Miguel tungkol sa iyo. Iniisip ko kung ano ang kinuwento niya. At sa tingin ko ay walang mabuti. Ikinuwento niya ang totoo na iniwan mo sila ng higit kanila kailangan. Ibinaba ni Elena ang tingin, nakikita ang kahihiyan. Alam ko na walang anumang sasabihin ko ang makakapagbago ng ginawa ko, ngunit gusto kong malaman mo na nagpapasalamat sa pagbibigay kay Miguel nang hindi ko kayang ibigay sa kanya. Isang tahanan, isang pamilya, isang pagkakataon. Hindi ko ito ginawa para sa iyo, sabi ni Mang Carlo, matatag ang kanyang boses ngunit hindi malupit. Ginawa ko ito para kay Miguel dahil nararapat siya. Alam ko, at gayon pa man salamat. Si Althea na nakarinig ng pag-uusap ay lumapit. Ikaw ang nanay ni Miguel. Hindi ito tanong. Ako nga, at ikaw siguro si Althea.
Marami si Miguel na ikinukuwento tungkol sa iyo. Iniligtas niya ang buhay ko. Alam mo ba, nalaman ko. Kinuwento niya sa akin. Siya ang pinakamabuting tao na kilala ko at hindi dahil sa iyo kundi sa kabila mo. Mahirap ang mga salita ngunit sinabi sa paraang hindi malupit. Ito ay pawang katapatan lamang. Tama ka aminin ni Elena. Siya ay kahanga-hanga sa kabila ko ngunit umaasa ako na balang araw ay baka maging maliit na bahagi ako ng kanyang buhay. Hindi tulad ng dati imposible iyon ngunit bilang isang bagong bagay. Hindi iyan nakasalalay sa amin sabi ni Althea. Nakasasalay iyan sa kanya. Narinig ni Miguel ang lahat. Lumapit siya pumuwesto sa pagitan nina Althea at Elena. Nagtatapos pa rin ako sabi niya kay Elena. Pinoproseso ko pa rin ang lahat ngunit ang katotohanan na narito ka at sinusubukan iyan ay may kahulugan. Hindi ko pa alam kung ano ngunit may kahulugan. Iyan lang ang hinihiling ko sagot niya. Hindi nagtagal si Elena nakilala niya ang studio na saksihan ng isang klase at pagkatapos ay umalis na may pangako na manatiling nakikipag-ugnayan. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit ito ay isang hakbang. Kumusta ka tanong ni Mang Carlo kay Miguel pagkatapos niyang umalis? Nalilito gaya ng dati ngunit hindi na gaanong galit. Mas madali nang huminga kapag iniisip ko siya, iyan ay pag-unlad. Kakaiba alam mo ba? Ang tagal kong nagalit iniisip kung ano ang sasabihin ko kung makikita ko siya muli. At ngayon na nangyayari na pagod lang ang nararamdaman ko. Pagod na akong magdala ng galit. Gusto kong maging magaan. Kung gayon gawin mo, hindi mo kailangang ganap na patawarin siya. Hindi mo kailangang magkaroon ng malapit na relasyon sa kanya ngunit maaari kang magpasya na hindi hayaan ang kanyang ginawa na magpahiwatig ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Iyan ang sinusubukan ko. Mahirap ngunit sinusubukan ko. Dumating ang Hulyo, nagdadala ng mga bakasyon sa paaralan. Patuloy na gumana ang studio ngunit may pinababang oras. Magiging 13 taong gulang si Althea sa Nobyembre at nagpaplano siya ng isang espesyal na pagtatanghal sa studio upang ipagdiwang ito. Gusto kong lumahok ang lahat ng estudyante paliwanag niya kay Miguel. Bawat isa ay nagpapakita ng kanilang natutunan sa kanilang sariling paraan. Magiging maganda iyan, magiging perpekto sumang-ayon si Miguel. Ginugol nila ang mga bakasyon sa pagko-choreograph, pag-aayos ng mga galaw, pakikipagtulungan sa bawat estudyante ng isa-isa. Ito ay mahirap na trabaho, ngunit kapaki-pakinabang. Namangha si Mang Carlo habang pinapanood ang kanyang ampon na anak at ang kanyang biological na anak na nagtatrabaho ng may pagkakaisa. Magkaiba sila sa maraming aspeto, ngunit nagbabahagi sila ng isang mahalagang bagay, ang kakayahang makita ang higit pa sa mga limitasyon upang makahanap ng kagandahan sa hindi perpekto, upang maniwala na lahat ay karapat-dapat sa pagkakataon na gumalaw sumayaw mabuhay ng lubusan. Noong Agosto, muling bumisita si Aling Maring. Sa wakas ay ganap na niyang tinanggap si Miguel bilang bahagi ng pamilya at nagsimula pa nga siyang magbigay ng kontribusyon sa pananalapi sa studio. Alam mo ba, sabi niya kay Mang Carlo isang hapon, nagkamali ako tungkol sa batang iyon. Ganap na nagkamali. Oo, nagkamali ka, sumang-ayon si Mang Carlo nang walang sama ng loob. Hindi lang siya mabuti para kay Althea, mabuti siya para sa ating lahat. Pinapag-isip niya ako ng maraming bagay tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Tulad ng kahulugan ng pamilya. Palagi kong inakala na ang pamilya ay dugo, tradisyon, pagpapanatili ng imahe. Ngunit ipinakita sa akin ng batang ito na ang pamilya ay pagpipilian, pag-aalaga, pagiging naroroon kahit na mahirap. Pinili niyang alagaan si Althea nang walang sinumang nakakaalam kung paano. Karapat-dapat siyang maging isang santos kaysa sa marami na nagtataglay ng apelyido sa kapanganakan. Niyakap ni Mang Carlo ang kanyang ina, nagulat ngunit masaya sa pagbabago sa kanya. Dumating ang Setyembre, nagdadala ng tagsibol at kasama nito ang mga bagong simula. Lumalago ang studio. Mayroon na silang waiting list para sa mga bagong grupo. Sina Miguel at Althea ay naging maliliit na lokal na celebrity na may mga pahayagan at maging isang TV network na gumagawa ng mga report tungkol sa kanilang trabaho. Sa tingin mo ba ay gumagawa tayo ng pagbabago, tanong ni Miguel kay Althea isang gabi pagkatapos ng mahabang araw ng mga klase? Sigurado akong oo. Nakikita mo ba ang mga mukha ng mga tao kapag nagawa nila ang isang bagay na inakala nilang imposible? Nakikita mo ba ang kagalakan, ang pagmamalaki? Nagbabago tayo ng mga buhay, Miguel. Minsan hindi pa rin po ito mukhang totoo. Isang taon na ang nakakaraan ay natutulog ako sa parke nang hindi alam kung kakain ba ako kinabukasan. At ngayon ay narito ako na nagtuturo sa ibang mga tao, may pamilya, may layunin. Palagi kang may layunin.
Hindi ka lang nagkaroon ng pagkakataon na ipakita iyon. Binigyan ka ng tatay ko ng pagkakataon ngunit ang layunin ay palaging sa iyo. Dumating ang Oktubre, nagdadala ng init ng papalapit na tag-araw. Maingat na inihahanda ang pagtatanghal ng kaarawan ni Althea. Mahigit 30 individual at grupong pagtatanghal, bawat isa ay natatangi, bawat isa ay espesyal. Matindi ang mga ensayo, ngunit masaya. Mayroong isang 8 taong gulang na batang babae sa wheelchair. Nagagawa ng isang solo dance gamit lamang ang mga braso, isang 65 taong gulang na ginoo na gumagaling mula sa stroke at gagawa ng isang sayaw gamit ang tungkod na ginagawang sining ang pangangailangan. Isang teenager na may problema sa pagkabalisa na sasayaw na nakapikit na katuon lamang sa pakiramdam. Iba-iba ang bawat kwento, ngunit lahat ay nagbabahagi ng isang bagay. Ang halaga ng pagsisikap ng paglantad sa sarili, ng paggalaw sa kabila ng takot. Sa araw ng kaarawan ni Althea, puno ang studio. Mga miyembro ng pamilya ng mga estudyante, mga kaibigan, mga curious, mga profesional sa kalusugan na nagpadala ng mga pasyente. Gusto ng lahat na makita ang resulta ng espesyal na trabahong iyon. Sina Miguel at Althea ang nagbukas ng pagtatanghal sa isang pares na sayaw. Ito ay simple ngunit makapangyarihan. Mga galaw na nagkukuwento ng kanilang kwento, kung paano sila nagkita, kung paano sila iniligtas ng sayaw sa iba't ibang paraan. Ito ang kwento ng isang batang babae na nakalimutan kung paano lumakad. Ikinuwento ni Althea habang sumasayaw sila at ng isang batang nagpaalala sa kanya na ang paggalaw ay hindi nanggagaling sa mga binti kundi sa puso. Tahimik na pinanood ng publiko, emosyonal ang marami na may luha sa mga mata. Nang matapos sila, napakalakas ng palakpakan. Isa-isa nagpatuloy ang iba pang pagtatanghal. Bawat isa ay isang tagumpay, isang patunay ng kakayahan ng tao na umangkop malampasan upang makahanap ng kagandahan kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon. Sa pagtatapos ng gabi, pagkatapos umalis ang lahat, ang pamilyang Santos, sina Mang Carlo, Althea, Miguel at Manang Pining ay nag-iisa sa studio. Naaalala ko pa rin ang araw na iyon sa parke, sabi ni Mang Carlo. Nang lumapit ka sa amin na kayapak marumi at sinabi mo na kaya mong papalakarin muli si Althea. Akala ko baliw ka. Medyo baliw nga po ako, aminin ni Miguel, ngunit iyon ang kabaliwan ng isang taong walang mawawala at lahat ay makukuha. Binigyan mo kami ng lahat, Althea, sabi niya. Sa bawat isa sa amin, ibinigay mo sa akin ang aking mga binti. Ibinigay mo sa tatay ko ang kanyang anak. Binigyan mo si Manang Pining ng panibagong layunin at binigyan mo kaming lahat ng paalala kung ano ang tunay na mahalaga. Ginawa niyo rin po iyan para sa akin, sabi ni Miguel. Binigyan niyo po ako ng pamilya, isang tahanan, isang kinabukasan at ipagpapatuloy namin ang pagbibigay. Nangako si Mang Carlo, dahil ngayon ay sa amin ka na magpakailanman. Dumating ang Disyembre, isinara ang siklo ng isang taon mula ng opisyal na tinanggap ni Miguel na manirahan sa mga Santos. Mas masaya ang pagdiriwang ng Pasko kaysa sa nakaraang taon. Inimbitahan si Elena at lumitaw pa rin siya na maingat ngunit malinaw na nagpapasalamat sa pagiging kasama. Dahan-dahan na umuunlad ang relasyon niya at ni Miguel. Hindi na tulad ng dati, hindi na kailanman magiging, ngunit nagiging isang bagay ito. Mas nag-uusap sila, paminsan-minsan, nagkikita at natututo si Miguel na magpatawad, hindi kalimutan, kundi pinipili na huwag hayaan ang nakaraan na sirain ang anumang posibilidad ng kinabukasan. Dumating din si Sofia sa pagdiriwang na dinala ng kanyang adoptive family na gustong magkaroon siya ng mas maraming oras sa kanyang kapatid. Ang makita sina Sofia at Miguel na magkasama muli ay ang makita ang 2 piraso na sa wakas ay nagkakasama pagkatapos na magkahiwalay ng matagal. Masaya ka ba, tanong ni Sofia kay Miguel habang pinapanood nila ang lahat na nag-uusap sa sala. Oo, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Talagang masaya ako. Ako rin. At bahagi niyan ay dahil sa iyo. Tinuruan mo ako na ang isang tao ay maaaring muling buuin ang sarili na kahit gaano pa tayo nasira, palaging may paraan upang ayusin ang sarili. Inayos natin ng magkasama, tama ni Miguel. Walang sinumang nag-iisa at totoo iyon. Hindi matutulungan ni Mang Carlo si Althea kung wala si Miguel. Hindi makakabangon si Miguel kung wala sina Mang Carlo at Althea. Hindi makakabalik sa paglalakad si Althea kung wala ang katigasan ng ulo at pagmamahal ni Miguel. Lahat sila ay inayos ng magkasama, piraso sa piraso, araw-araw. Habang lumalalim ang gabi at umalis ang lahat patungo sa kanilang mga tahanan, sandaling nanatili si Miguel sa hardin nakatingin sa bahay na maliwanag.
Naisip niya ang lahat ng nangyari, kung paano ang buhay ay maaaring magbago ng drastiko, kung paano ang isang kaswal na pagkikita sa parke ay maaaring maging isang pamilya, isang layunin, isang kinabukasan. Ano ang iniisip mo? Sumama si Althea sa kanya, nagdala ng 2 tasa ng mainit na tsokolate. Iniisip ko na 1 taon na ang nakakaraan, kung may nagsabi sa akin na narito ako ng ganito, hindi ako kailanman maniniwala. At iniisip ko na kung may nagsabi sa akin na isang batang nakayapak sa parke ang magbabago ng aking buhay, nang lubusan hindi rin ako maniniwala. Ngunit narito tayo. Narito tayo ulit ni Miguel na humigop ng tsokolate. Alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga, tanong ni Althea? Ano? Ito ay simula pa lamang. Patuloy tayong tutulong sa mga tao. Patuloy tayong lalago. Patuloy tayong bubuo ng kakaiba at kahanga-hangang pamilya na nilikha natin. Ito ay simula pa lamang ng ating kwento. Ngumiti si Miguel. Tama siya, lumalago ang studio. Bagong mga estudyante ang dumarating bawat linggo, bawat isa ay may sariling kwento ng paglampas sa mga pagsubok upang ikuwento. At siya at si Althea ay naroon para sa kanilang lahat, nag-aalok ng kanilang natanggap pag-asa, pag-aalaga at katiyakan na ang paggalaw ay buhay. Para sa ating kwento, pagkatapos ay itinaas ni Miguel ang kanyang tasa. Para sa ating kwento, sabi ni Althea na nakikipag-toast sa kanya. At doon sa ilalim ng mga bituin ng isang gabi ng Disyembre, 2 kabataan na nagtagpo sa eksaktong sandali na higit silang kailangan ng isa't isa ay nagdiriwang hindi lamang ng Pasko, hindi lamang ng 1 taon ng mga pagbabago, kundi ng pangako ng lahat ng mga darating na taon. Mga taon na puno ng mga hamon, walang duda, ngunit puno rin ng pag-ibig ng pamilya at ng sayaw. Dahil sa huli ang buhay ay isang sayaw. Minsan ay nadadapa tayo, minsan ay nahuhulog, minsan ay naniniwala tayo na hindi na tayo makakabangon, ngunit palaging may musika, palaging may ritmo, palaging may posibilidad ng isa pang hakbang. At kapag mayroon tayong kasama na hahawak sa ating kamay na magpapaalala sa ating lakas, nasasayaw sa ating tabi, anumang hakbang ay nagiging posible. Katapusan ng kwento. At ano ang masasabi mo sa kwentong ito ng paglampas sa mga pagsubok at pagmamahal sa pamilya? Sa tingin mo ba ay maaaring baguhin ng isang kaswal na pagkikita ang lahat? Sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang naramdaman mo, anong bahagi ang pinakanaantig sa iyo, at kung may kilala kang kailangan makarinig ng mensahe ng pag-asang ito. Napakahalaga ng iyong opinyon sa amin. At huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang iba pang kapana-panabik na mga kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Yeah.